Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,705-14. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ni Alvin si Tanya na nagsasalita tungkol sa 8 lalaking iyon, napangiti siya ng mapait. Dahil sa kakaibang kagandahang bigay ng langit, natural lamang na mapuko niya ang interes ng isang normal at masiglang binata. Karamihan sa mga lalaking ito ay matutuksong kunin siya para sa kanilang sarili. Dahil nabuhay siya ng 2 buhay at nakaranas ng maraming bagay, nagawa ng kanyang puso na manatiling kalmado at pigilan siyang mawalan ng pagpipigil sa sarili tulad ng mga ordinaryong tao. Mabuti na lang at hindi ako nawalan ng kontrol sa sarili ko sa Tanya niya. Kung hindi, baka napatay niya ako tulad ng ginawa niya sa 9 na lalaki. Naisip ni Alvin habang tinitingnan ang 10 walang pangalang lapida, kung nangyari iyon, dito rin ako habang buhay na may sarili akong lapida na walang pangalan. Pakiramdam niya ay pinagpala siya sa sandaling ito. Bigla, tila may naalala si Alvin. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at bumulong, tama, nakalimutan kong natigil ako sa isang illusory realm bago ako nagsimulang mag-cultivate. Bago ito, hindi ko mahanap at masira ang kaibuturan ng illusory realm. Nag-cultivate ako sa pag-asang mapabuti ang aking lakas upang makalabas ako sa illusory realm. Dahil sa biglaang paglitaw ni Tanya, sandali niyang nakalimutan ito. Bahagi rin ba ng illusory realm ang lugar na ito? At, Tanya, totoo ba siya? Habang iniisip ang mga ito, inabot niya si Tanya upang hawakan upang mapatunayan kung totoo siya. Nang mahawakan niya ito, nakaramdam siya ng lambot na nagpakaba sa kanya. Nang mapagtanto niyang nahawakan niya ang maling lugar, dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay at nahihiyang humingi ng tawad, pasensya na. Samantala, hindi niya maiwasang mag-alala kung papatayin siya ng napakagandang babae dahil hindi niya sinasadyang minolestya ito. Bagamat hindi sigurado si Alvin tungkol sa cultivation base ni Tanya, nararamdaman niyang hindi ito mas mahina kaysa sa kanya. Batay sa kakayahan nitong lumitaw sa illusory realm at mahuli siya rito, malinaw na hindi ito mahina. Naisip niya, hindi ba't sinabi niyang lagi siyang nandito? Ang illusory realm na ito ay tiyak na ginawa ng kanyang ina. Nang magkatinginan sina Alvin at Tanya matapos niyang mabilis na bawiin ang kanyang kamay, inabot niya ang kanyang dibdib gamit ang 2 kamay, marahang pinisil ng ilang beses. Bakit ang tigas ng mga bato at ang hirap pisilin? Bahagyang kumunat ang noo ni Tanya habang hinihipo at pinipisil ang kanyang mga suso. Malambot ang akin. Ito siguro ang pagkakaiba ng lalaki at babae na ikinwento sa akin ni nanay. Mukhang hindi masaya ang maging lalaki, bulong niya sa sarili habang inaabot at tinatapik ang maskuladong dibdib ni Alvin na parang isang mapaglarong bata. Tanya. Lumunok si Alvin at hirap na tinanggal ang mga kamay ni Tanya sa kanyang dibdib. Kung hindi niya nakikita ang kadalisayan at kawalang malay sa mga mata nito, iisipin niyang sinasadya nitong mangasar at mangakit sa kanya. Huminga siya ng malalim para pigilin ang nagliliyab na apoy sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan at binago ang usapan. Tanya, sinabi mo bang maaari ka nang umalis sa lugar na ito? Oo, tumanggo si Tanya. Pagkatapos, nagtanong siya, Alvin, ilalabas mo ba ako rito? Nagliwanag ang kanyang mga mata, puno ng pananabik at pananabik. Para siyang isang mapaglarong batang nakulong sa bahay na sa wakas ay pinayagang maglaro. Hindi nga makakalabas dito, paano kita mailalabas? Mapait na ngumiti si Alvin. Bakit hindi ka makaalis dito? Nag-aalinlangang tanong ni Tanya. Nang marinig ang sagot ni Tanya, iniabot ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan at natuklasang wala na siya sa illusory realm. Ang pagkawasak sa ilalim ng kanyang mga paa ay totoo at hindi lamang isang ilusyon. Anong nangyari? Wala na ako sa illusory realm. Nabigla siya. Oh, ang illusory realm. Tinanggal ko ito noong lumitaw ako sa harap mo. Ikinumpas ni Tanya ang kanyang kamay sa harap ni Alvin at isang maliit na puting perlas ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang puting liwanag ay umiikot sa puting perlas na parang isang walang hanggang kalaliman. Nang tignan ni Alvin ang perlas, pakiramdam niya ay matutulala siya. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, tinanong niya, ikaw ang nagtanggal nito. Nagulat siya.
Wala siyang magawa tungkol sa illusory realm, ngunit sinira ito ng babae. Sandali siyang nawala ng malay. Oo. Ang illusory realm ay nilikha ng illusory pearl na bigay sa akin ng aking ina. Para makaharap sa iyo, kinailangan kong alisin ang illusory realm. Tumango si Tanya na may parang batang ekspresyon sa kanyang mukha. Kaya pala. Maya-maya, nagtanong siya, Tanya, ano ang kasalukuyan mong cultivation base? Bahagyang kumunot ang noo ni Tanya, mukhang cute, habang sumasagot, cultivation base. Hindi ko alam. Gayunpaman, sa 9 na lalaking napatay ko, kalahati sa kanila ay mas malakas kaysa sa iyo. Kalahati sa kanila ay mas malakas kaysa sa akin. Hindi lubos na kumbinsido si Alvin. Kung tutuusin, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa kanyang cultivation base. Siya ay Blue Sun Golden Celestial lamang, ngunit ang kanyang tunay na lakas ay maihahambing sa isang Great Overarching Golden Celestial. Kung aatake siya ng buong lakas at gagamitin ang Devata Artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial o kahit sa isang karaniwang Heaven rank na Great Overarching Golden Celestial. Hindi alam ni Alvin na nang magsalita si Tanya tungkol sa kanyang lakas kumpara sa ibang mga lalaki, ginagamit niya ang oras na pinakawalan niya ang lahat ng kanyang lakas gamit ang Devata Artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword, upang makatakas mula sa illusory realm bilang sanggunian. Alvin, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Tanya habang nakatingin kay Alvin gamit ang magagandang mata nito na puno ng pananabik at kuryosidad. Hindi ko alam kung nasaan tayo ngayon. Sumabay na lang tayo sa Agos. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, tumingin siya sa paligid at bigla na lang nagdesisyon ng direksyon. Kasabay noon, may tumulong kay Alvin na maalis ang illusory realm. Bukod dito, ang taong gumawa noon ay isang babaeng sumusunod na ngayon sa kanya. Habang sila ay walang patutunguhan, nagtanong si Alvin, Tanya, bukod sa iyong ina, mayroon ka pa bang ibang mga kamag-anak? Karamihan sa mga lalaki ay maaaring makaramdam ng labis na swerte dahil may babaeng tulad ni Tanya na sumusunod sa kanila, ngunit naramdaman niya na parang mainit na patatas ang babae at naisip na mas makabubuting alisin siya sa lalong madaling panahon. Natural lamang, hindi niya ito basta-basta pababayaan. Nakikita niyang hindi ito matalino sa mga gawin ng mundo. Sa kabila ng kanyang kaakit-akit na anyo, walang nakakita sa mukha nito maliban sa kanyang ina, sa kanya, at sa mga taong pinatay niya. Base sa sinabi niya, pinaghintay siya ng kanyang ina ng isang tao roon. Ang pagsasabi sa kanya ng kanyang ina na umalis na lang kasama ang isang taong hindi niya gusto ay isang paraan lamang ng pagprotekta sa kanya mula sa pag-alis kasama ang mga estrangherong maaaring may masamang balak, haka-haka ni Alvin sa loob-loob. Pakiramdam niya ay maaaring napagkamalan siya ni Tanya na ibang tao at maaaring sinadya ng kanyang ina na may ibang sunduin siya. Hindi. Umiling si Tanya. Tumango si Alvin at bumaantong hininga. Alam niyang hindi niya maaalis ang napakagandang babaeng ito ng ganito kaga. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalakbay, sa wakas ay nakakita si Alvin ng 5 lalaki. Ang 5 lalaki ay binubuo ng 3 binata at 2 matandang lalaki. Tumingin si Alvin kay Tanya na katabi niya at sinabing, Tanya, pwede mo bang takpan ang mukha mo ng belo? Ikiniling ni Tanya ang kanyang ulo sa gilid at nagtanong ng may pagtataka, bakit? Isang nagulat na boses ang sumigaw, napakagandang babae. Nang marinig ito, alam ni Alvin na huli na ang lahat para itago ang hitsura ni Tanya. Sa 5 taong lumalapit sa kanila, ang 3 binata ay pawang nakasuot ng brocade robe. Base sa kanilang kilos, masasabi ni Alvin na sila ay mga anak mula sa mayayamang pamilya na sanay sa hedonistikong pamumuhay. 2,706. Isa sa mga binata na nakasuot ng brocade na kamukha ng pinuno ng grupo ang nagsabi ng may nagniningning na mga mata, kukunin ko ang babaeng ito. Tiningnan niya ito nang may kahalayan ng hindi sinusubukang itago. Dahil gusto siya ni Kuya Linden, natural lang na sa iyo na siya. Kuya Linden, napakaswerte mo ngayon. Sumagot ang 2 pang binata na nakasuot ng brocade nang marinig nila ang mga salita ng kausap. Sa kabila ng kanilang mga sinabi, ang kanilang mga mata ay nagliwanag dahil sa pag-aatubili at sama ng loob. Sila ay mula sa iisang angkan, ngunit ang lalaking unang nagsalita ay may mas mataas na katayuan kaysa sa kanila.
Bukod dito, maaari lamang silang lumabas ngayon dahil sa lalaking ito. Hindi naman sa hindi sila maaaring lumabas kung gugustuhin nila. Gayunpaman, wala silang dalawang great overarching golden celestials bilang mga bodyguard tulad ng lalaking ito. Kahit na nakita ng dalawang matandang lalaking sumusunod sa tatlong binata si Tanya, sandaling kumislap ang kanilang mga mata. Nabuhay na sila ng ilang libong taon, ngunit ito ang kanilang unang pagkakataon na nakakita ng isang kaakit-akit at magandang babae na ang mukha ay tila inukit mismo ng mga Diyos. Madalas nilang makita ang pinakamagandang babae sa kabisera ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, ngunit hindi pa sila kailanman naantig nang makita nila si Tanya. Bata kong Panginoon Linden, sabi ng isa sa dalawang matandang lalaki sa lalaking nakasuot ng brocade na unang nagsalita, kung isasama mo pabalik ang isang napakagandang babae, tiyak na magdudulot ka ng kapahamakan sa angkan kung isasama mo siya palabas. Lalo na ang iba, kung malaman ng ika-6 na prinsipe na hindi mo siya inalok ng ganoong kandahan, tiyak na magagalit siya. Ang ika-6 na prinsipe. Nakaramdam ng takot si Batang Panginoon Linden habang namumuo ang malamig na pawis sa kanyang noo nang marinig niya ang paalala ng matanda. Tunay nga, napuno siya ng pagnanasa at pag-iisip kung paano angkinan ang kagandahang nasa harap niya. Tutal, ang babae ay hindi natural na maganda. Gayunpaman, ang mga salita ng matanda ay parang isang malamig na balde ng tubig na natalsikan sa kanya. Alam niyang walang paraan para angkinan niya ang magandang babae sa harap niya. Naisip niya sa sarili, pangungutya, ako, si Linden Niger, ay mapalad na makatagpo ng isang napakagandang babae, ngunit, hindi ko siya kayang angkinan. Ang ika-6 na prinsipe na binanggit ng matanda ay ang ika-6 na anak ng hari ng Cloudy Rock Celestial Kingdom at pinuno ni Linden. Si Linden ay isa lamang hamak na tagasunod, sino ang mag-aakala kung natatandaan man lang ng ika-6 na prinsipe ang pangalan niya. Iminungkahi ng pangalawang matandang lalaki, bata mong Panginoon Linden, kung iaalay mo ang kagandahang ito sa ika-6 na prinsipe, marahil ay mapapansin ka ng kanyang kamahalan at maituturing kang isa sa kanyang malalapit na kaitiwala. Hindi ito isang ganap na kawalan kahit na hindi mo siya maangkin. Tama ka. Hindi tatrituhan ng ika-6 na prinsipe ng masama ang isang taong nagdudulot ng kabutihan sa kanya. Kung iaalay ko sa kanyang kamahalan ang kagandahang ito, tiyak na matutuwa siya at maaaring mas pahalagahan pa niya ako. Nagningning ang mga mata ni Linden ngayong naliwanagan na siya sa mga salita ng dalawang matanda. Pagkatapos, sinabi niya, dalawang matanda, pakipatay muna ang lalaking iyon bago hulihin ang babaeng iyon. Tandaan na huwag siyang saktan. Kung hindi, kung magagalit ang ika-6 na prinsipe, hindi lang ako, kundi kayong dalawa rin ang maaapektuhan. Tiningnan niya si Alvin na parang isang patay na naglalakad si Alvin. Pagkatapos, lumingon siya kay Tanya ng may malinaw na sexual na pag-iisip. Samantala, nang marinig ng dalawa pang binata na nakasuot ng brocade na plano ni Linden na ialay ang kagandahan sa ika-6 na prinsipe, nawala ang sama ng loob at pag-aatubili sa kanilang mga mata. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang kanilang pagtingin kay Tanya ng may kahalayan. Natural lamang iyon dahil si Tanya ay tila napakaganda at walang kapintes-pintas. Karamihan sa mga ordinaryong lalaki ay maaakit sa kanya. Opo, Batang Panginoon Linden. Sabay na sagot ng dalawang matandang lalaki. Pagkatapos, tumingin sila kay Alvin na may balak pumatay. Swoosh! Swoosh! Nang kumilos ang dalawang matandang lalaki, dumilim ang ekspresyon ni Alvin. Hindi dahil sa ang bilis ng dalawang matandang lalaki ay kasing bilis ng Great Overarching Golden Celestials. Kung tutuusin, batay sa kanilang bilis, sila ay mga Yellow Rank Great Overarching Golden Celestials lamang. Ang kanilang lakas ay maihahambing kay Thomas, ang revered elder mula sa estate ng gobernador ng county sa Nine Specters County. Madali niyang mapapatay si Thomas noon, lalo na ngayon. Nagdilim ang kanyang ekspresyon dahil gusto siyang patayin ni Linden. Wala siyang galit kay Linden, ngunit gusto siyang patayin ni Linden kahit na ito ang kanilang unang pagkikita. Nang sumugod ang dalawang matandang lalaki patungo kay Alvin, ginamit na rin ni Alvin ang kanyang celestial origin energy. Gayunpaman, bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong kumilos, isang malambing na boses ang nagsabi, ipinagbabawal ko sa iyo na patayin si Alvin. Bagamat malambing ang boses, ito ay parang nagyayelo. Nang marinig ito ni Alvin, pakiramdam niya ay nakikinig siya sa pinakamahimag na musika sa mundo.
Si Linden at ang dalawang binata na nakasuot ng brocade ay nabighani rin sa kanyang boses. Hindi lang siya maganda, malambing din ang boses niya. Sayang naman at nakikita lang natin pero hindi natin nahahawakan. Nagtawanan silang tatlo. Nang marinig ng dalawang matandang lalaki ang malambing na boses ni Tanya, sandali silang tumigil bago nagpatuloy sa pagsalakay kay Alvin ng napakabilis para patayin ito. Whoosh! Sa isang iglap bago pa man makapag-react si Alvin at ang dalawang matatanda, tila nawala na lang si Tanya bago muling lumitaw sa harap ng dalawang matatanda. Malamig niyang sinabi, nasabi ko na, hindi ninyo maaaring patayin si Alvin. Isang malamig at mapang-akit na handgerem pumatay ang lumabas mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon sa sandaling ito. Dahil dito, naramdaman ni na Alvin at tatlong binata na nakatayo sa malayo na parang nahulog sila sa isang nagyayelong lawa noong taglamig. Nanigas sila hanggang sa kanilang mga buto. Sa katunayan, dahil sa kanilang mga cultivation base, imposibleng magyelo sila kahit mahulog sila sa lawa tuwing taglamig. Gayunpaman, tila kayang palamigin sila ng malamig na aura mula sa Tanya. Lahat sila ay nanginginig, at ang kanilang mga labi ay nangasul dahil sa lamig. Maya-maya, natuklasan ni Alvin na tila nawala na ang lamig na bumabalot sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya maalis ang lamig kahit na inilabas niya ang kanyang celestial origin energy kanina. Talagang nakakatakot ang lamig. Nagulat si Alvin nang iangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa dalawang matandang lalaki. Sila ay naging mga eskultura ng yelo, at tila umuulan ng nyebe. Bukod dito, may mga bitek na nabubuo sa kanila. Boom! Boom! Pawaba ng pawaba ang mga bitek, at hindi nagtagal at ang dalawang matandang lalaki ay nagkadurog at naging mga nagyayelong piraso. Huminga ng malalim si Alvin. Nagbago ang tingin niya kay Tanya, na nakatayo sa nyebe habang kumakaway sa hangin ang manipis na puting damit. Para siyang diyosa ng yelo at nyebe sa sandaling ito, parang isang taong hindi maaaring lapastanganan. Bigla, tila may napansin si Alvin. Lumingon siya para tingnan si Linden at ang dalawang lalaking nakasuot ng brocade. Tila nagmamadaling dinudurog ni Linden ang isang celestial talisman. Whoosh! Sa loob lamang ng isang segundo, tila naglaho na lang sa kawalan si Linden. Malinaw na nakita at nakilala ni Alvin ang mga marka sa celestial talisman. Napasigaw siya, isa itong drifting light at shadow talisman. Ang drifting light at shadow talisman ay maaari lamang yukit ng mga celestial duke o ng mga mas malakas. Bukod dito, ang tagumpay ng pag-ukit ay wala pang 1%. Kung ikukumpara sa shadow void escaping talisman na ginamit ni Alvin na maaari lamang yukit ng mga celestial king o ng mga mas malakas, ang drifting light at shadow talisman ay mas karaniwan. Ito ay makukuha sa karamihan ng mga celestial kingdom na nasa gitnang ranggo. Natural, ang mga ito ay abot kaya lamang ng mga mayamang angkan at pamilya. Gayunpaman, dahil hindi nila kayang bumili ng marami sa mga ito, tanging ang mga miyembro at disipulo na may mataas na katayuan lamang ang makakatanggap nito. Hindi. Huwag mo akong patayin. Iligtas mo ang buhay ko, Diwata. Iligtas mo rin naman ang buhay ko. Sabay na nagmakaawa ang dalawang binata na nakasuot ng brocade nang ibaling ni Tanya ang tingin sa kanila. Gayunpaman, pagkasabi nila, agad na nagyelo ang kanilang mga katawan nang lumitaw si Tanya sa harap nila. Tulad ng mga matatanda, sila ay naging mga eskultura ng yelo at nabasag. Matapos mapatay ang 4 na lalaki ng magkakasunod, bumalik si Tanya sa tabi ni Alvin na parang walang nangyari. Sabi niya, Alvin, hindi ko na maabutin ang isa pa. Ginamit niya ang drifting light at shadow talisman kaya ang bilis niya ay kasing bilis ng isang celestial duke. Natural lang na hindi mo siya maabutin, may kamalayang sabi ni Alvin. Bagamat ang drifting light at shadow talisman ay mas mababa kaysa sa shadow void escaping talisman, kaya nitong bigyan ang gumagamit ng bilis na maihahambing sa isang ordinaryong celestial duke, na magdadala sa gumagamit ng 100,000 milya ang layo. 2,707. Tumingin si Alvin kay Tanya at bumaantong hininga, Tanya, sa tingin ko mas mabuting magsuot ka ng belo. Kung hindi natatakpan ang napakagandang mukha niya, marami ang makakaagaw ng atensyon niya pagkatapos nito. Bakit? Medyo nag-aalangan si Tanya. Kung hindi ka maglalagay ng belo, maraming tao ang maghahanap ng gulo sa amin tulad ng mga taong iyon, walang magawang sagot ni Alvin.
Ayaw niya ng anumang gulo. Bukod dito, siya ay tina-target ng pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Kung malaman ng mga makapangyarihang tao ng sect na sinusundan siya ng isang magandang babae, hindi nila siya matutunton dahil tiyak na makakakuha ng atensyon si Tanya saan man siya magpunta. Papatayin na lang natin sila pagdating nila, pabaya na sabi ni Tanya na para bang mas madali para sa kanya ang pagpatay kaysa sa pagkain. Sa huli, mariing sinabi ni Alvin, Tanya, kung hindi ka magsusuot ng belo, pakiusap huwag mo na akong sundan pa. Sa totoo lang, hindi siya masyadong kumpiyansa noong nagsalita siya. Sino ang mag-aakala kung masasaktan siya sa mga sinabi niya at papatayin siya? Base sa pag-atake niya kanina, sa wakas ay natukoy na niya ang lakas nito. Siya ay, kahit papaano, isang Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggo ng langit o isang Peak Great Overarching Golden Celestial dahil napatay niya ang dalawang Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggo ng dilaw bago pa man sila makareact. Sa kabilang banda, ang lakas niya ay, sa pinakamarami, maihahambing lamang sa karaniwang Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggo ng langit matapos niyang ilabas ang lahat ng mga pamamaraan at teknik na alam niya. Kung si Tanya ay isang Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggo ng langit, maaari ba siyang maging isang ordinaryong tao? Bagamat hindi niya alam ng detalyado ang pinagmulan nito, batay sa illusory realm na itinayo ng illusory pearl na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, mukhang hindi simple ang pinagmulan ng kanyang ina. Dahil dito, pinaghihinalaan niya na ang mga pamamaraan ng paglilinang, celestial methods, at divine abilities nito ay pambihira rin. Sa makatuwid, napagpasyahan niya na malamang na wala siyang laban dito kahit na gamitin niya ang kanyang Devata artifact, ang Seven Orifices Exquisite Sword, at umatake ng walang pag-aalinlangan. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Alvin. Sa katunayan, noong umatake siya kanina, hindi siya gumamit ng kahit anong celestial weapon. Napabuntong hininga siya sa loob. Parang minamaliit ko siya. Malamang isa siyang Peak Great Overarching Golden Celestial o isang Overarching Heavenly Supreme Celestial. Pangkalahatang langit na kataas-taasang Celestial. Sa mansyon ni Haring Chin, si Haring Chin lamang ang isang pangkalahatang langit na kataas-taasang Celestial. Habang nag-aalala si Alvin sa reaksyon ni Tanya, ang kanyang seryosong tingin ay naging mapaglaro habang sinasabing, sige, naiintindihan ko. Siguro dahil ayaw mong makita ng iba ang mukha ko, di ba? Hindi nakapagsalita si Alvin. Tama ba ako? Tanong ni Tanya habang nakatingin sa kanya. Bueno, pwede mo naman itong isipin kung gusto mo. Pero sige, maglagay ka na lang ng belo, medyo walang magawang sabi ni Alvin. Dahil ayaw mong makita ng iba ang mukha ko, maglalagay ako ng belo. Mula ngayon, ang mukha ko ay para lang sa iyo, ha? Bueno. Nakikita rin ng nanay ko ang mukha ko. Itinaas ni Tanya ang kanyang kamay, at isang malamig na celestial origin energy ang lumabas at naging puting belo, na bumagay sa kanyang damit, na tumatakip sa halos buong mukha niya. Pakiramdam ni Alvin ay uminit ang mukha niya nang marinig ang mapang-akit nitong mga salita. Gayunpaman, nang makita niya ang mga inosenteng mata nito, alam niyang wala na itong ibang ibig sabihin. Malinaw na wala itong alam sa relasyon ng mga lalaki at babae. Nakahinga siya ng maluwag bago ngumiti. Tanya, mabuti kang babae. Kasabay nito, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo nito. Hinaplos niya ang mahaba at makinis nitong buhok gamit ang kanyang mga daliri at naamoy ang sariwa at pambabaeng halimuyak sa kanyang kamay pagkatapos niyang bawiin ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Alvin, mas mabuti pa rin na ibili ka ng totoong belo. Sa palagay ko ay hindi maaasahan ang isang belo na binago mula sa celestial origin energy. Tutal, ang mga may mas mataas na cultivation base kaysa kay Tanya ay madaling makakakita sa kanyang hitsura. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Tumanggaw si Tanya ng masunurin. Para siyang isang simple at masunuring bata. Kung ikukumpara sa Diyosa ng Yelo at Nyebe na madaling nakapatay ng 4 na lalaki, para siyang ibang-iba na tao. Naguluhan si Alvin. Iniisip ko talaga kung sino siya. Tanong niya, Tanya, kilala mo ba kung sino ang nanay mo? Saan siya nagpunta? Hindi tao ang nanay ko kundi isang celestial beast. Siya ang Phantom Fox. Kung tungkol naman sa kinaroroonan niya, hindi niya sinabi sa akin kaya hindi ko alam, sagot ni Tanya.
Isang celestial beast. Gulat na bulalas ni Alvin. Pagkatapos, tumingin siya sa kanya at nagtanong, kung gayon, hindi ka rin tao. Oo. Tumanggaw si Tanya. Hindi ako ganap na tao. Sinabi sa akin ng nanay ko na isa akong bihirang thousand Phantom Ice Fox na lumilitaw lamang minsan sa 1,000,000 taon sa aming Phantom Fox clan. Ang 8,000 Phantom Ice Fox ay isang bata mula sa pagsasama ng isang Phantom Fox at isang tao. Sa pangkalahatan, ang pagsasama ng isang Phantom Fox at isang tao ay maaaring magbunga ng isang Phantom Fox o isang tao. Ang posibilidad na lumitaw ang 1,000 Phantom Ice Fox ay wala pang isa sa 10,000. Ang 8,000 Phantom Ice Fox ay mukhang sanggol na tao kapag ipinanganak at maaaring maging 1,000 Phantom Ice Fox sa pamamagitan lamang ng patuloy na cultivation. Kaya, kalahating tao ka, sabi ni Alvin. Oo. Tumanggaw si Tanya. Tanya, plano mo bang hanapin ang nanay mo? Tanong ni Alvin. Oo. Tumanggaw ulit si Tanya. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin ng nanlalaki ang mga mata habang sinasabing, Alvin, maaari mo ba akong samahan sa paghahanap sa aking ina? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Namimiss ko na talaga siya. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi, dahilan para magmukha siyang napakaganda. Nang makita ang kaawa-awang ekspresyon sa mukha nito, hindi napigilan ni Alvin na lumambot. Dahil dito, pumayag siya sa kahilingan nito. Sige, sasamahan kita hanapin ang iyong ina. Namimiss ko na talaga ang nanay ko. Mas lalong lumakas ang iyak ni Tanya. Walang anumang babala, sumugod siya sa mga bisig ni Alvin, dahilan para mag-react ang ibabang bahagi ng katawan nito. Sandali niyang napigilan ang kanyang pagnanasa. Isa siyang normal na lalaki na magre-react kapag naharap sa isang kakaibang kagandahan na sumugod sa kanyang yakap. Matapos pigilan ang pagnanasa, marahang hinapit niya ang likod nito at inalo na parang bata. Huwag kang umiyak, Tanya. Huwag kang umiyak. Maya-maya, unti-unting humina ang iyak ni Tanya bago tuluyang tumigil. Nakatulog ka na ba? Laking gulat niya nang matuklasan niyang nakatulog na pala ito sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, nang makita siyang mahimbing na natutulog, hindi siya naglakas loob na gumalaw. Kasabay nito, naisip niya ang pangyayari kanina. Binanggit ng ilang lalaking iyon ang ika-6 na prinsipe kanina at ang tungkol sa pinakamagandang babae sa kabisera. Ang binata na nakatakas ay nagngangalang Lindan. Patuloy niyang iniisip, ginamit ko ang Shadow Void Escaping Talisman at nakatakas ako ng 1,000,000 milya ang layo mula sa mansyon ni Haring Chin. Dahil dyan, sigurado akong wala na ako sa mga teritoryo ng mansyon ni Haring Chin. Gayunpaman, nasa Cloudy Rock Celestial Kingdom pa rin ako. Kung hindi ako nagkakamali, malapit ako sa kabisera ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Sa katunayan, narinig ko ang tungkol sa isang angkan ng Niger sa kabisera ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Bagamat itinuturing itong pangalawang antas ng angkan, ito ay kasing yaman ng iba't ibang mansyon ng hari na pinamamahalaan ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Matagal ko nang naririnig na ang ika-6 na prinsipe ang pinakanatatanging prinsipe sa mga prinsipe ng emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Isa siyang mahusay na strategist sa militar, at ang kanyang bisyo ay mga kababaihan. Dahil dito, nagkaroon siya ng magaspang na ideya tungkol sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Iniisip ko kung ang pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay nagpadala lang ng matandang babae para patayin ako. Kung magpapadala siya ng ilan sa kanila, sa palagay ko ay hindi niya ako mahahanap ng matagal. Naisip niya ng may pag-iingat, kapag nagising si Tanya, aalis na tayo sa kahariang ito. Habang likas niyang ibinababa ang kanyang ulo, natulala siya nang makita ang malabong anyo ng mukha ni Tanya. 2,708. Swoosh! 1,000 milya ang layo mula sa kinaroroonan nina Alvin at Tanya, isang figure ang lumipad palayo. Ang figure ay kay Linden na nakatakas gamit ang Drifting Light at Shadow Talisman. Siya ang anak ng kasalukuyang clan leader ng Niger clan sa kabisera ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Siya ang Great Young Master ng Niger clan. Isang takot na ekspresyon ang makikita pa rin sa kanyang mukha habang iniisip niya ang sarili, sino ang walang kapintasang kagandahang iyon. Paano siya naging ganito kalakas?
Ang dalawang elder ay yellow rank na great overarching golden celestials, ngunit sa pamamagitan lamang ng kanyang malamig na aura, nagawa niyang palamigin ang dalawang elder at patayin sila. Ginamit lamang niya ang kanyang celestial origin energy upang patayin sila at hindi man lang gumamit ng anumang celestial weapon. Napalunok ng malakas si Linden habang bumulong sa sarili. Sa pangkalahatan, isang peak great overarching golden celestial lamang ang kayang pumatay agad ng dalawang yellow rank na great overarching golden celestial nang sabay-sabay nang hindi nangangailangan ng celestial weapon. Ang walang kapintasang kagandahang iyon ay talagang napakalakas. Agad na namatay ang kanyang nagliliyab na apoy ng pagnanasa na parang isang balde ng malamig na tubig ang binuhusan sa kanya nang maisip niya muli si Tanya. Nang makabawi si Linden sa kanyang katinoan, tumingin siya sa paligid at natuklasan na siya ay nasa isang maringal na hanay ng bundok. Nasaan ang lugar na ito? Kailangan ko munang maghanap ng lugar na mapagtataguan bago magpadala ng mensahe sa aking ama upang magpadala ng isang tao upang samahan ako pabalik. Hindi siya kumpiyansa na ligtas siyang makakabalik sa kabisera ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ng mag-isa. Dahil sa kanyang cultivation base, kung susubukan niyang bumalik ng mag-isa, maaaring mapatay siya ng ilang magnanakaw sa daan. Kaya naman, nagpasya siyang maghanap muna ng kuweba na mapagtataguan. Pagkatapos, kumuha siya ng isang communication celestial talisman at inilagay ang kanyang celestial origin energy dito. Ito ay naging isang guhit ng liwanag na lumipad patungo sa direksyon ng kabisera ng Cloudy Rock Celestial Kingdom sa bilis ng kidlat. Sa mensahe, bukod sa paghingi sa kanyang ama na magpadala ng mga tauhan para samahan siya pabalik, maikling inilarawan din ni Linden ang lugar kung nasaan siya. Hindi siya sigurado sa direksyon kung saan siya papunta, ngunit tiwala siyang malalaman ng kanyang ama ang kanyang lokasyon batay sa direksyon kung saan nanggaling ang Communication Celestial Talisman. Tutal, ang Communication Celestial Talismans ay lumilipad lamang sa isang tuwid na linya. Bilang anak ng pinuno ng angkan ng Niger clan, ang Communication Celestial Talisman na taglay niya ay inukita ng isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Sa makatuwid, ang bilis ng Communication Celestial Talisman ay maihahambing sa isang karaniwang overarching Heavenly Supreme Celestial. Dapat itong makarating sa kabisera ng walang problema maliban kung may isang taong mas malakas kaysa sa isang overarching Heavenly Supreme Celestial na sadyang pumihil dito. Samantala, si Tanya, na nasa yakap ni Alvin, ay tila nagising mula sa kanyang pagtulog. Marahang tinapik niya ang dibdib nito gamit ang kaliwang kamay at nakangiting sinabi, "Alvin, kahit na mas matigas ang bahagi ng katawan mo rito kaysa sa akin, medyo komportable ito." Nang ngumiti siya, napakaganda nito na parabang namumulaklak ang isang bukid ng mga bulaklak. Sandali na natulala si Alvin nang makita ang ngiti nito. Nabawi niya ang kanyang katinoan nang makaramdam muli siya ng matinding init sa ibabang bahagi ng kanyang katawan nang paulit-ulit na igalaw ni Tanya ang katawan nito palapit sa kanya, itinutulak ang malambot nitong dibdib palapit sa kanya. Napakapangakit na babae. Huminga ng malalim si Alvin at marahang itinulak siya palayo. Nag-aalala siyang mawawalan siya ng kontrol sa sarili kung patuloy itong gagalaw sa kanyang yakap. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na napukaw siya ng isang babae sa ganitong paraan. Palagi naman niyang sinasadyang iwasan ang ibang babae. Ngayon, dahil sa kakaibang gandang nakasandal sa kanya, magiging abnormal kung wala siyang reaksyon. Sa huli, sinabi niya, "Tanya, tingnan natin kung may malapit na bayan. Planuhin natin kung saan pupunta kapag nalaman na natin kung nasaan tayo." "Sige, gagawin namin ang sinabi mo." Bahagyang tumango si Tanya. Simula nang siya ay ipanganak, 10 tao pa lamang ang kanyang nakilala, bukod sa kanyang ina. Higit sa lahat, pinatay niya silang lahat dahil nandidiri siya sa kanilang mga titig. Tanging ang titig ni Alvin lamang ang hindi nakapagpandidiri sa kanya. Dahil tinupad nito ang kondisyong itinakda ng kanyang ina para umalis siya, nagpasya siyang sumunod dito. Hindi pa kailanman napunta si Tanya sa labas ng mundo. Hindi niya alam ang tungkol sa mga panganib ng mundo. Sa maraming paraan, mas inosente pa siya kaysa sa mga dalagang pinalaki ng may proteksyon sa kanilang mga tahanan. Sa pamamagitan ng paraan, alam ng mga dalagang iyon ang ilan sa mga tuntunin ng kagandahang asal.
Dahil nagpasya siyang sundin si Alvin, bukod sa kanyang ina, ito ang naging lahat sa kanya kahit wala siyang alam tungkol sa pagkakaibigan o pag-ibig. Ang alam lang niya ay natutugunan ni Alvin ang mga pamantayang itinakda ng kanyang ina para sa kanya. Dahil dito, hindi niya hahayaang saktan siya ng sinuman. Ang mga gustong manakit sa kanya ay nararapat mamatay. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya nag-atubiling patayin ang mga taong iyon mula sa angkan ng Niger. Sa sandaling ito, si Tanya ay parang isang blankong papel. Kung ano ang ipipinte sa papel, depende ito sa kanyang karanasan at sa gabay ni Alvin. Terena, pag-aaya ni Alvin. Pagkatapos, lumipad siya sa ere. Sumunod si Tanya sa kanya na parang kakayanin niyang mawalay dito kahit sandali lang. Natural lang na maramdaman ni Alvin ang pagkapit ni Tanya sa kanya, ngunit hindi niya ito pinag-isipan pa dahil alam niyang wala lamang itong karanasan at inosente. Matapos niyang magkaroon ng mas maraming karanasan at matuto tungkol sa mga gawi sa mundo, matututunan niya ang tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae at ang pagkakaroon ng pakiramdam ng pagiging maayos. Sa oras na iyon, natural lang na malalaman niya na hindi nararapat para sa kanya na manatili rito. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakita ni Alvin ang isang lungsod sa kanilang harapan. Pagpasok pa lamang nila sa lungsod, bumili siya ng isang magandang puting belo para kay Tanya. Ito ay isang malabong belo na pantikip sa kanyang mukha upang maiwasan ang pagkaakit ng iba sa kanyang hitsura. Gayunpaman, kahit na nakasuot ito ng belo, nakakaakit pa rin siya ng maraming tingin ng mga lalaki kapag naglalakad siya sa mga kalye. Maging ang ilang kababaihan ay naakit sa kanyang kagandahan. Sumunod si Tanya kay Alvin. Kapag may ibang tao sa paligid, ang ekspresyon niya ay hindi kawalang malay, kundi malamig. Napakahirap lapitan ang kanyang ekspresyon dahil sa malamig niyang ekspresyon at manipis na puting damit. Nakakahiya ito sa iba at nakakaramdam siya ng labis na kadalisayan. Bagamat nakasuot ng belo ang babaeng iyon, masasabi kong napakaganda niya base sa kanyang mga mata at tindig. Oo, sang-ayon ako. Kahit hindi ko makita ang mukha niya, sigurado akong hindi naman siya pangit. Siguro, nakasuot siya ng belo para itago ang ilang kapintasan sa mukha niya. Tutal, mahilig magmukhang maganda ang mga babae. Bakit pa niya tatakpan ang sarili niya kung maganda naman talaga siya? Sana makita ko kung ano ang hitsura niya. Saan man magpunta sina Alvin at Tanya, ang mga tao sa kanilang paligid ay tatahimak sa paghanga sa kagandahan ni Tanya. Magsisimula lamang silang mag-usap nang makaalis na ang dalawa. Karamihan sa kanila ay naakit sa malamig ngunit dalisay na ugali ni Tanya. Mula pa lamang sa kanyang magagandang mata, karamihan sa kanila ay sigurado na siya ay maganda. Sa sandaling ito, matapos madaanan nina Alvin at Tanya ang isang malawak na kalye, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kanilang likuran. Sandali lang po. Tila hindi ito namalaya ni Tanya hanggang sa matuklasan niyang huminto si Alvin at lumingon. Sinundan niya rin ito. Ang taong tumawag sa kanila ay isang batang scholar na may hawak na nakatuping pamaypay. Maganda ang kanyang anyo at may maamong ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, may kaunting bahid ng kasamaan sa kanyang ngiti na salungat sa kanyang maamong at masipag na anyo. Isang matandang lalaki ang sumunod sa likuran niya. Nakikita ni Alvin na ang matandang lalaki ay hindi mas mahina kaysa sa dalawang elder mula sa angkan ng Niger kahit gaano pa ito kaordinaryo. Pareho kayong hindi taga rito, di ba? Lumalim ang ngiti ng batang scholar. May bahid pa rin ng kasamaan sa kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tanya sa halip na kay Alvin. Walang pakialam na tiningnan ni Alvin ang batang scholar at nagtanong, may kailangan ka ba? Bahagyang may bahid ng selos ang sumilay sa mga mata ng batang scholar nang makita niya kung gaano kalapit si Tanya kay Alvin. Nakangiti niyang sinabi, Ginoo, maaari po bang tanggalin ng kasama ninyo ang kanyang belo? Siyempre, handa po akong magbayad para dito. Kung handa pong tanggalin ng kasama ninyo ang kanyang belo, handa po akong magbayad sa bawat isa sa inyo ng 10,000 kilalang celestial stones para lang makita ang kanyang mukha. 2,700 at siyam. Kung huhuberin niya ang kanyang belo, bibigyan mo kami ng tig 10,000 kilalang celestial stones bawat isa. Inulit ni Alvin ang mga salita ng batang scholar habang nanliit ang kanyang mga mata at dumilim ang kanyang ekspresyon.
Ang ekspresyon ni Tanya sa ilalim ng belo ay naging parang yelo rin. Nang marahang tinapik ni Alvin ang kanyang kamay at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission na aayusin niya ang bagay na iyon ay bumalik sa normal ang ekspresyon nito. Tumango lamang siya bilang tugon sa kanyang voice transmission. Tama. Ngumiti ang batang scholar dahil akala niya ay pumayag na si Tanya nang tumango ito. Tila hindi niya alam ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Alvin. Siya lang ang nakakaalam kung wala talaga siyang alam o kung nagkunwari lang siyang walang alam. Sa sandaling ito, nagtipon ang mga nagdaraan sa kalye upang panoorin ang kaguluhan. Hindi nagtagal ay nakilala nila ang batang scholar. Hindi ba't siya si Yano Miles, ang pangalawang batang Panginoon ng angkan ng Miles? Siya yan. Handa siyang magbayad ng 20,000 kilalang celestial stones para lang makita ang mukha ng isang babae. Hindi nakakapagtaka na sinasabi nilang mahilig magsayang ng pera ang second young master ng Miles. Mukhang totoo ang chismis. Iniisip ko kung huhuberin ba ng babae ang kanyang belo. Ang lungsod na pinuntahan ni na Alvin at Tanya ay tinatawag na lungsod ng Milestone. Mayroong dalawang namumunong angkan sa lungsod. Ang angkan ng Miles at ang angkan ng Stone. Ang dalawang angkan ay magkapareho ang kalagayan kaya magkasama nilang pinamunuan ang lungsod ng Milestone. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, bagamat maraming alitan ang dalawang angkan, hindi nila kayang sirain ang isa't isa. 20,000 kilalang celestial stones. Kahit sinong tao ay maaantig niyan, hindi ba? Siguro huhubarin niya ang belo niya. Sa tingin ko ay maaaring hindi. Hindi mo ba nakikita ang madilim na ekspresyon sa mukha ng lalaking kasama niya? Tama ka. Maraming nagdaraan ang nakakita sa madilim na ekspresyon ni Alvin at nakaramdam ng tensyon sa hangin. Tumingin si Alvin kay Yano Miles at malamig na sinabi, paano kung bigyan kita ng 10,000 kilalang celestial stones para maghubad at maglibot sa mga kalye ng Milestone sa ganoong estado? Tatanggapin mo ba iyon? Pagkatapos magsalita ni Alvin, biglang natigilan si Yano habang malamig na tiningnan si Alvin ng matandang nasa likuran ni Yano. Nagkagulo ang mga dumadaan sa magkabilang gilid ng kalye. Tiningnan nila si Alvin na parang isa itong patay na naglalakad. Sus Mariosep. Ano ang sinabi niya? Baliw ba ang lalaking ito? Siya ang pangalawang batang Panginoon ng angkan ng Miles, at ang lalaking iyon ay nang-ahas na saktan siya ng pasalita. Mamamatay siya. Walang duda na mamamatay siya. Nang makita ni Alvin ang pag-alit na ekspresyon sa mukha ni Yano at ng matanda, tiningnan niya sila ng may kahulugan at walang pakialam na sinabi, kayong dalawa ay maaaring umatake kung sa tingin ninyo ay kaya ninyong tiisin ang mga kahihinatnan. Pagkatapos, humarap siya kay Tanya at nakangiting sinabi, Tanya, tero na. Masunuring sumunod si Tanya kay Alvin habang tumalikod si Alvin para umalis. Samantala, si Yano at ang matandang lalaki ay labis na nagulat. Gayunpaman, nang sila ay makabawi ng kanilang katinoan, sila ay napuno ng galit. May biglang nagsalita at nagsabi, pangalawang batang Panginoon Miles, nakakahiya. Hindi mo man lang matanggal ang belo ng isang ordinaryong babae. Pagkarinig ng boses na puno ng pangungutya, isang binata ang lumitaw na nakasuot ng marangyang damit na may hawak na 2 butil na umiikot. Isang matangkad at matipunong lalaking may balbas ang sumunod sa kanya. Siya ang dakilang batang Panginoon ng angkan ng Stone. Napakagandang araw. Nakilala ko pa nga ang mga young masters ng mga angkan ng Miles at Stone. Pareho silang mahuhusay na miyembro ng kani-kanilang mga angkan. Malamang na mag-aaway na naman ang dalawang magkaribal na ito. Maraming nagdaraan ang palihim na nagbulungan nang makita ang binata na nakadamit ng marangya. Vincent Stone. Nang makita ni Yano si Vincent Stone, ang dakilang batang Panginoon ng angkan ng Stone, agad na dumilim ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos, sinabi niya ng may malamig na ngiti, dahil sinabi mong hindi ko man lang mapahubad ang isang babae ng belo, sa tingin mo ba ay mas makakabuti pa ang magagawa mo? Kung hindi, dapat mo na akong itigil sa pang-aasar. Naina si Yano dahil sa pag-abala ni Vincent dahil gusto niyang atakihin si Alvin. Gayunpaman, dahil din kay Vincent, bahagyang humupa ang kanyang galit kay Alvin, at nagsimula siyang kumalma. Matapos pag-isipan pa ang malamig at dalisay na ugali ng katapangan ni Tanya at Alvin, naisip niya na posible na si Alvin ay talagang hindi natatakot sa angkan ng Miles.
Kaya naman, sinasadya niyang pukawin si Vincent, umaasang susubukan ni Vincent ang lakas ni Alvin para sa kanya. Yano. Malamig na ngumisi si Vincent. Maingat mong panoorin habang tinatanggal ko ang belo ng babae at pinapatay ang kasama niyang lalaki. Pagkatapos, inutusan niya ang lalaking sumusunod sa kanya, "Layanan, patayin mo ang lalaking iyon at dalhin mo rito ang babaeng iyon. Gusto kong makita ang hitsura niya. Kung gwapo siya, ayos lang sa akin na ibalik siya sa angkan ng stone para magsaya ng ilang araw." Pagkatapos magsalita ni Vincent, hindi na nag-aksaya ng oras si Ned, ang lalaking may balbas sa likod ni Vincent, at kumilos na. Naghahanap ng kamatayan. Isang malakas at malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, nagdulot ng kilabot sa katawan ni Ned bago pa man siya makaatake. Ang boses ay kay Alvin na nakarinig sa mga salita ni Vincent. Malinaw na galit siya sa sandaling ito. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang celestial origin energy ay biglang sumulpot na parang isang galit na dragon matapos dumaloy sa kanyang 79 na heavenly veins. Swoosh! Swoosh! Ang celestial origin energy ni Alvin ay naging milyon-milyong sinag ng espada, at mabilis itong lumaki habang ginagamit niya ang kanyang Assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic, bago naging ilang dosenang sword formations na nagsanib puwersa. Mukhang nagliliyab na araw ito mula sa malayo. Swoosh! 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 Sumugod ang sword formation kay Vincent sa isang kisap mata bago siya binagsakan ng mga espada. Batahang Panginoon! Sigaw ni Ned. Gayunpaman, huli na siya. Natabunan na ng husto ng mga espada si Vincent. Nang maglaho ang pag-ulan ng mga espada, ang tanging natira sa kinatatayuan ni Vincent ay isang nakasisilaw na lawa ng dugo na parang mga pulang rosas. Patay na si Vincent, ang dakilang batang Panginoon ng Stone Clan at ang magiging pinuno ng clan ng Stone Clan. Natahimik sandali ang buong lugar. Si Yano ang unang nakabawi ng ulirat. Huminga siya ng malalim, halatang takot. Kung hindi dumating si Vincent para guluhin siya, malamang ay naging katulad na lang siya ni Vincent at naliligo sana sa dugo. Ang matandang lalaking nakatayo sa likuran ni Yano ay tumingin kay Alvin ng may matamlay at nakakatakot na ekspresyon. Ang binata na nakasuot ng lilang damit ay isang great overarching golden celestial. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung anong ranggo ang isang great overarching golden celestial na si Alvin. Bukod doon, hindi rin siya sigurado kung matatalo niya si Alvin. Paano mo nagawang patayin ang aking batang Panginoon? Sigaw ni Ned nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay habang itinataas niya ang kanyang kamay. Isang wolf-tooth club ang lumitaw at sumugod kay Alvin dala ang kanyang sandata habang ang kanyang celestial origin energy ay sumulpot palabas. Boom! Boom! Ang wolf-tooth club ay isang sinaunang celestial weapon. Tila buhay ito sa kamay ni Ned. Bagamat mukhang malaki ito, maliksi ang kanyang mga galaw. Sa isang iglap, hinabi nito ang tila lambat sa ibabaw ni Alvin. Ngumisi si Alvin. Sa isang iglap lang, kinuha niya ang isang celestial sword mula sa kanyang spatial ring. Pagkatapos, pinag-isa niya ang celestial sword sa kanyang sword formation na tumatama patungo sa lambat na hinabi ng wolf-tooth club ni Ned. Walang kahirap-hirap na winasak ng sword formation ang lambat na nakapatong sa kanya. Ginamit ni Ned ang kanyang wolf-tooth club para subukang gumanti. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, nagpumiglas ang kanyang wolf-tooth club mula sa kanyang pagkakahawak at tila wala na sa ilalim ng kanyang kontrol. Swoosh! Swoosh! Ang pag-ulan ay tumagal ng ilang sandali bago ito muling nawala. Gayon din, tanging dugo na lamang ang natira sa kinatatayuan ni Ned kanina. Napanganga sa takot ang mga dumadaang kakabalik lang ng kanilang katinoan nang makita nila kung gaano kadaling napatay ni Alvin si Ned. Gulat na sigaw ng matandang lalaking nakatayo sa likuran ni Yano, ang lakas niya ay maihahambing, kahit papaano, sa isang great overarching golden celestial na may ranggong lupa. Nang marinig ang mga salita ng matanda, nakahinga ng maluwag si Yano. Mabuti na lang at hindi niya inatake si Alvin kanina. 2,710 1 milyong kilalang mga bato sa langit. Si Ned ay isa sa dakilang pangkalahatang gininto ang celestial ng Stone Clan, ngunit napakadali niyang natalo ang binata na nakasuot ng lila.
Si Vincent ang dakilang batang Panginoon ng Stone Clan at dapat sana ay maging pinuno ng angkan sa hinaharap. Siya rin ang paboritong anak ng kasalukuyang pinuno ng angkan. Gayunpaman, pinatay siya ng binata na nakasuot ng lila ng ganoon lang. Sino siya? Hindi ba siya natatakot na ang angkan ng Stone ay maghayganti sa kanya? Nagbulungan ang mga nanood sa kanilang sarili dahil sa gulat at hindi makapaniwala sa lakas at katapangan ni Alvin na papatayin si Vincent, ang dakilang batang Panginoon ng angkan ng Stone sa lungsod ng Milestone. Mabuti na lang at hindi kumilos ang pangalawang batang Panginoon ng angkan ng Miles. Kung hindi, siya at ang nakatatanda ng angkan ng Miles ang mamamatay. Sa totoo lang, malapit na sana silang sumalakay bago pa man dumating ang dakilang batang Panginoon ng angkan ng Stone. Kung ganoon nga, sa isang paraan, iniligtas ng dakilang batang Panginoon ng angkan ng Stone ang pangalawang batang Panginoon ng angkan ng Miles, tama ba? Oo. Marami sa mga nanood ang nag-isip na napakaswerte ni Yano. Nang makabawi si Yano sa kanyang katinoan, naging neutral ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang yumuko at pinagsalikop ang kanyang mga kamao habang humihingi ng tawad. Mahal na Ginoo, patawarin po ninyo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sumunod ang matandang lalaki sa likod ni Yano at yumuko rin. Hindi siya yuyuko kung pinatay lang ni Alvin si Vincent. Gayunpaman, nasaksihan niya kung gaano kadaling pinatay ni Alvin si Ned. Alam niya na ang lakas nito ay kapantay ni Ned. Nangangahulugan ito na mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Dahil dito, hindi na siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Matapos mo akong gamitin, balak mo akong pakalmayan sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad. Walang pakialam na tanong ni Alvin habang nanlilisik ang mga mata kay Yano. Yumuko si Yano at nag-aalalang nagtanong, "Iyan. Ano pa ang gusto mo?" Gaya ng kasabihan, ang isang matalinong tao ay hindi kailanman naglalayag laban sa hangin. Bagamat may mga makapangyarihang tao sa angkan ng Miles na mas malakas kaysa binata na nakasuot ng lilang damit na ito, wala sila rito. Kaya naman, alam ni Yano na kailangan niyang aminin ang pagkatalo, kahit pansamantala lang. Tiningnan ni Alvin si Yano ng matalim habang sinasabi, "Dalhin mo ako sa Miles Clan, mag-uusap tayo habang papunta." Sige. Bagamat hindi alam ni Yano kung bakit gustong pumunta ni Alvin sa angkan ng Miles, wala siyang pakialam dahil ito ay kapaki-pakinabang sa kanya. Hey! At nag-aalala ako dahil wala rito ang iba pang mga elite mula sa angkan ng Miles. Dahil gusto mong pumunta sa angkan upang humingi ng kamatayan, ibibigay ko sa iyo ang iyong kahilingan. Yumuko siya nang lumitaw ang kaisipang ito sa kanyang isipan. Isang nakakakilabot na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata ng ilang sandali. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, sinundan nina Alvin at Tanya si Yano at ang nakatatanda sa likuran niya patungo sa angkan ng Miles. Hinayaan sila ng mga nakamasid habang naglalakad. Sa isang kisap mata, nawala sila sa paningin ng mga nakamasid. Nakahinga sila ng maluwag at nagsimulang mag-usap ng may sigla. Bakit sinusundan ng binata na nakasuot ng lila ang pangalawang batang Panginoon pabalik sa angkan ng Miles? Mukhang babayaran sana siya ng pangalawang batang Panginoon kanina, pero hiniling niyang pumunta sa angkan ng Miles. Sa tingin ba niya ay kaya pa rin niyang magdesisyon doon? Naghahangad lang siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpunta sa angkan ng Miles. Kahit malakas siya, natatakot ako na malayo pa sa kakayahan niyang harapin ang buong angkan ng Miles. Ang Miles Clan ay isang makapangyarihang clan na may dalawang great overarching golden celestials na nasa ranggo ng langit. Karamihan sa mga nanood ay naguluhan sa desisyon ni Alvin na pumunta sa Miles Clan. Hindi ba ito nagdudulot ng problema sa kanya? Bigla na lang, may nag-isip, sa tingin mo ba posible na ang binata na nakasuot ng lila at ang babae ay palihim na inuupahan ng angkan ng Miles? May mga matang kumislap na may kamalayan. Posibleng palabas lang ang lahat ng nangyari kanina at isang tukana para patayin ang dakilang batang Panginoon ng angkan ng Stone. Tama. Nagtangka lang sila para lituhin ang angkan ng Stone. Siguradong babalik na ang dalawang iyon sa angkan ng Miles para tumanggap ng bayad bago umalis sa lungsod ng Milestone. Hanggat aalis ang dalawang iyon, walang anumang ebidensya ang angkan ng Stone na ang angkan ng Miles ang utak ng pagkamatay ni Vincent. Hindi kikilos ang angkan ng Stone laban sa angkan ng Miles nang walang konkretong ebidensya.
Sumang-ayon sa mga salitang ito ang karamihan sa mga taong naroon sa pinangyarihan. May katuturan naman. Bagamat kilalang alibugang anak ang pangalawang batang Panginoon ng angkan ng Miles, sa palagay ko ay hindi niya gagastusin ang 20,000 kilalang celestial stones para lang makita ang mukha ng isang babae. Tama. Kahit na naglustay siya ng pera ng walang ingat noon, hindi pa ito umabot sa ganitong antas. Ang paggastos ng 20,000 kilalang celestial stones para lang hilingin sa isang babae na tanggalin ang kanyang belo ay talagang kalokohan. Mabuti na lang at wala si Yano at hindi niya narinig ang mga usapan sa paligid. Tiyak na magagalit siya kung hindi. Tutal, inosente naman ang Miles Clan pagdating sa bagay na ito. Kung kinuha ba ng Miles Clan ang 2 taong iyon, ganoon kaya siya kasabik na akayin sila pabalik sa clan. Habang naglalakbay patungo sa lupain ng angkan ng Miles, unang binasag ni Yano ang katahimikan. Kinakabahan niyang tiningnan si Alvin at nagtanong, ano ang kailangan mo, mahal na Ginoo? Gusto ko ng detalyadong mapa ng buong Cloudy Rock Celestial Kingdom at ng mga kalapit na Celestial Kingdoms. Nang marinig ito, naging kalmado si Yano. Maliit na halaga lamang ito. Sa katunayan, halos walang halaga ito. Madaling makagawa ng ganoong mapa ang angkan ng Miles. Nagpatuloy si Alvin sa pagsasabing, bukod pa rito, dapat akong bigyan ng Miles Clan ng 1,000,000 prominenteng celestial stones. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang kalmadong ekspresyon ni Yano. 1,000,000 kilalang celestial stones. Bagamat kayang bayaran ito ng Miles Clan, hindi ito isang maliit na halaga. Maging ang ekspresyon ng matanda mula sa angkan ng Miles ay nagbago. Bagamat inaasahan nilang hihingi ng kabayaran si Alvin, isa itong lantara na pangangikil. 1,000,000 kilalang celestial stones. Ganun ba siya kaitiwala na ibibigay nila ang kanyang kahilingan? Sa huli, huminga ng malalim si Yano at sinabing, hindi ko kayang magdesisyon. Kailangan kong makausap ang aking ama pagbalik namin sa angkan ng Miles. Walang pakialam na tumango si Alvin. Ayos lang yan, hihintayin kita sa Miles Clan. Gayunpaman, mayroon ka lang 1 oras pagdating natin sa Miles Clan. Kung hindi ako makakakuha ng 1,000,000 prominenteng celestial stones sa oras na yan, huwag mo akong sisihin kung may mangyaring masama. Pinaikit niya ang mga mata kay Yano matapos niya ang kanyang sasabihin. Nanginig si Yano sa loob-loob niya nang makita ang balak na pumatay sa mga mata ni Alvin. Mabilis siyang umiwas ng tingin, natatakot na salubungin ang tingin ni Alvin. Sinabi ng matanda sa likod ni Yano sa pamamagitan ng voice transmission, pangalawang batang Panginoon, masyadong sakam ang binatang ito. Paano siya nang ahas na humingi ng 1,000,000 kilalang celestial stones? Bueno, tingnan natin kung mabubuhay pa siya ng sapat na katagalan para matamasa ang bunga ng kanyang kasakiman, sagot ni Yano sa pamamagitan ng voice transmission habang nanunuya sa loob-loob. Hindi naman siya mukhang pabaya. Hindi lingid sa kaalaman ng Miles Clan ang lakas ng Miles Clan dito sa Milestone City. Sigurado akong alam niya ang tungkol sa ating clan, maingat na sabi ng nakatatanda mula sa Miles Clan gamit ang voice transmission. Agad na naging malungkot ang boses ni Yano. Sinasabi mo ba na matapang siya para sundan tayo pabalik sa Miles Clan kahit alam niya ang lakas natin dahil hindi siya natatakot? Oo. Maaaring itinatago niya ang tunay niyang lakas kanina o mayroon siyang pambihirang pinagmulan, sagot ng matanda. Gayunpaman, hihilingin ko kay tatay na imbestigahan siya. Maaari ko ring hilingin sa matandang ninuno na imbestigahan siya. Sabi ni Yano. Ang angkan ng Miles ay may proteksyon ng 2 Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggong langit. Ang 2 Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggong langit na ito, natural lang, ang pinakamakapangyarihan sa angkan ng Miles. Isa sa kanila ay ang ama ni Yano, at ang isa pa ay ang matandang ninuno ng angkan ng Miles. Bagamat pareho silang Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggong langit, ang matandang ninuno ay mas malakas kaysa sa pinuno ng angkan ng Miles. Pagpasok sa pangunahing pinto ng Miles Clan, naiinis na sinabi ni Tanya sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, bakit natin siya sinusundan? Ayoko sa kanila, ayokong makasama sila. Nandito kami para humingi ng mga celestial stone mula sa kanila. Lahat ng mga binili ko para sa iyo sa lungsod ay binili gamit ang mga celestial stone. Mauubos din ang mga ito kalaunan.
Dahil dito, narito kami para makakuha pa ng higit pa. Hanggat mayroon kaming mga Celestial Stone, makakabili kami ng mga masaya at kakaibang bagay, sabi ni Alvin kay Tanya na parang pinapakalma niya ang isang bata. Wow! Agad na nagliwanag ang mga mata ni Tanya. Kung gayon, dapat nating hilingin ang lahat ng Celestial Stones na mayroon sila. Kung tatanggi sila, papatayin ko sila. Kumislap ang intensyong pumatay sa kanyang mga mata sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Kung narinig lang ng dalawa ang mga sinabi ni Tanya, siguradong magugulat sila ng husto. 2,711. Nang marinig ang mga salita ni Tanya sa pamamagitan ng voice transmission, nawala ng malay si Alvin. Bakit hindi niya agad napagtanto na may potensyal pala itong maging isang tulisan? Natural lang, alam niyang sinabi lang ni Tanya ang mga ganoong salita dahil hindi ito naturuan ng maayos tungkol sa tama o mali dahil hindi naman ito lumaki sa labas ng mundo. Naramdaman niyang dapat niya itong turuan tungkol sa tama at mali. Tutal, kung hindi siya tuturuan ng maayos, hindi lang siya magdudulot ng pinsala sa sarili niya, kundi makakasama rin niya ang iba. Tanya, hindi tama yan. Kahit gusto nating kumuha ng mga Celestial Stone, dapat ay may mabuting dahilan tayo para dito. Halimbawa, ang mga taong ito ang unang nag-udyok sa atin, kaya tayo kumukuha ng mga Celestial Stone mula sa kanila. Naiintindihan ko. Kung hindi ako iniistorbo ng iba, hindi ako dapat humingi ng mga Celestial Stone mula sa kanila. Kung iniistorbo nila ako, dapat akong humingi ng mga Celestial Stone mula sa kanila. Tumanggaw si Tanya pagkatapos makinig sa mga turo ni Alvin. Nang maalala niya ang 4 na lalaki mula sa angkan ng Niger na kanyang pinatay, nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang at nagtanong, dati, pinatay ko ang mga taong iyon mula sa angkan ng Niger. Masyado ba akong padalos-dalos? Hindi ko naman hinihingi ang mga Celestial Stone para sa kanila. Bueno, sino ang nagsabing wala kang nakuhang Celestial Stones mula sa kanila? Pagkatapos mo silang patayin, kinuha ko ang kanilang mga spatial rings. Lahat ng Celestial Stones na pagmamay-ari nila ay naroon. Tanya, alam mo ba kung ano ang mga spatial rings? Nang mapagtanto ni Alvin na hindi alam ni Tanya ang tungkol sa mga spatial rings, sinimulan niyang matiyagang ipaliwanag sa kanya kung ano ang mga ito at ang paraan ng pagtatatag at pag-aalis ng pagmamay-ari ng isang spatial ring. Kasabay nito, binigyan niya siya ng isang spatial ring at nakangiting sinabi, kunin mo ito. Mayroong 10,000 kilalang Celestial Stone sa spatial ring na ito. Sige. Isinuot ni Tanya ang singsing pangkalawakan sa kanyang daliri at tinitigan ito na parang isang pambihirang kayamanan. Tila mas mahalaga pa ang singsing kaysa kay Alvin. Nang sa wakas ay makarating sila sa angkan ng Miles, sinabi ni Yano, maghintay kayo rito. Pupuntahan ko ang aking ama at papatawagin ko kayong dalawa. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang umalis. Ang matanda na sumunod kay Yano ay nanatili upang maglingkod sa dalawa. Inutusan niya ang isang alipin mula sa angkan ng Miles na maglingkod sa kanila habang hinahanap ni Yano ang kanyang ama, ang pinuno ng angkan ng Miles. Samantala, ang angkan ng Stone ay nasa kaguluhan. Namatay na ba ang dakilang batang Panginoon? Pinatay siya ng isang tagalabas. Posible kayang ang mga tagalabas ay inuupahan ng angkan ng Miles. Ang ama ni Vincent, ang pinuno ng angkan ng Stone, ay nagpatawag ng isang emergency meeting kasama ang mga matataas na opisyal ng angkan nang matuklasan niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Maging ang matandang ninuno, ang dating pinuno ng angkan, ay ipinatawag din. Katulad ng angkan ng Miles, ang angkan ng Stone ay mayroong 2 great overarching golden celestial na nasa ranggo ng langit. Ang isa sa kanila ay ang ama ng pinuno ng angkan at ang isa pa ay ang matandang ninuno ng angkan ng Stone na may pinakamataas na seniority sa angkan. Ano? Patay na si Biner. Galit na galit ang lolo ni Vincent nang malaman niya ang pagkamatay ni Vincent. Sabik siyang sumugod sa angkan ng Miles upang ipaghiganti ang kanyang apo. Matandang ninuno. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi na humingi ng payo ang kasalukuyang pinuno ng angkan sa matataas na opisyal, agad niyang itinoon ang kanyang tanong sa matandang ninuno. Tutal, walang tatutol sa desisyon ng matandang ninuno. Sasamahan ka ng tatay mo sa Miles clan. Kung nandoon pa ang taong iyon, papatayin namin siya para ipaghiganti ang anak mo.
Kung wala na siya, hihingi kami ng paliwanag mula sa Miles Clan. Gayunpaman, humanda ka na ba kakailanganin mong palampasin na lang ang bagay na ito? Sabi ng matandang ninuno ng Stone Clan habang nakatingin sa kasalukuyang pinuno ng clan ng Stone Clan. Naiintindihan ko. Tumango ang pinuno ng angkan ng Stone na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit na may ebidensya na umupo ang angkan ng Miles ng isang tao para patayin ang kanilang anak, halos imposible para sa angkan na gawin ang lahat laban sa angkan ng Miles, lalo na't wala silang konkretong ebidensya ngayon. Kung makikipagdigma sila laban sa angkan ng Miles, parehong panig ay matatalo lamang, at makikinabang lamang dito ang mga tagalabas. Natural, hindi ito ang resultang gusto ng mga angkan ng Stone at Miles. Kung mayroon silang konkretong ebidensya na umupo ang angkan ng Miles ng isang tao para patayin ang kanilang dakilang batang Panginoon, mapipilitin nilang isuko ang angkan ng Miles kay Yano nang hindi nakikipagdigma. Kailangang pagbayaran ng angkan ng Miles ang kanilang krimen gamit ang buhay ni Yano. Mabuti naman at naiintindihan mo, sabi ng matandang ninuno ng angkan ng Stone, kung gayon, pumunta na tayo sa angkan ng Miles ngayon. Habang pinapagpaliban natin ito, mas mataas ang posibilidad na nakaalis na ang mga mamamatay tao. Sige. Tumango ang pinuno ng angkan ng Stone. Kasama ang kanyang ama at ang matandang ninuno, nagsama siya ng ilang malalakas na nakatatanda sa lupain ng angkan ng Miles. Sa ari-arian ng angkan ng Miles. Sa sandaling ito, si Alvin ay nakaupo sa tabi ni Tanya. Bukod sa matanda na sumunod kay Yano palabas, naroon din si Yano at dalawa pang lalaki. Ang isa ay nakasuot ng marangyang roba, at siya ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malajade na kutis. Mayroon din siyang maringal na anyo. Ang isa pang lalaki ay nakasuot ng mahabang abuhing roba. Maputi ang kanyang buhok at kilay, ngunit mukhang bata pa siya. Lahat ng apat na lalaki mula sa angkan ng Miles, sa sandaling ito, ay nagmamakaawa ng nakaluhod. Nakayuko ang kanilang mga ulo habang nanginginig ang kanilang mga katawan. Ramdam nila ang lamig na tumatagos sa hangin sa sandaling ito. Isang pangkalahatang langit na kataas-taasang celestial. Ang babaeng may belo na nakatikip sa kanyang mukha ay isang pangkalahatang langit na kataas-taasang celestial. Naisip ni Yano sa kanyang sarili na may takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nawala na niya ang kanyang marangal na anyo bilang batang Panginoon ng angkan ng Miles sa sandaling ito. Noong una, inakala niya na dahil naroon ang kanyang ama, ang pinuno ng angkan ng Miles, at ang kanilang matandang ninuno, hindi na niya kailangang magbayad ng 1,000,000 kilalang bato ng Celestial kina Alvin at Tanya kahit na hindi nila mapapatay ang dalawa. Gayunpaman, nang dumating ang ama ni Yano at ang matandang ninuno sa pangunahing bulwagan, dala ang kanilang mga celestial origin energies na mabilis na umaagos mula sa kanilang mga katawan, ginamit nila ang kanilang banal na kamalayan upang suriin ang lakas nina Alvin at Tanya. Sa kasamaang palad, ang tanging ginawa ni Tanya ay bahagyang itinaas ang kanyang kamay, at isang malamig na simoy ng hangin ang agad na nagpatigas sa kanyang ama at sa matandang ninuno mula baywang pababa. Hindi man lang sila makagalaw kahit 1 pulgada. Nang makausap na ni Alvin si Tanya ay saka lamang niya pinakawalan ang kanyang ama at ang matandang ninuno. Pagkalabas nila, ang pinuno ng angkan at matandang ninuno ng angkan ng Miles ay bumagsak sa lupa, at ang kanilang mga galaw ay naging mabagal dahil sa matinding lamig. Nang makabawi sila ng kanilang katinoan, dali-dali silang lumuhad sa harap ni Tanya at humingi ng tawad ng marami. Nang makita ito, si Yano at ang nakatatanda ng angkan ng Miles ay lumuhad din at nagsimulang humingi ng tawad. Pareho silang natakot nang matuklasan nilang mas malakas ang babae kaysa sa kanilang lahat. Hindi namin alam na isa ka palang panlahatang kataas-taasang celestial. Patawarin mo po ang aming paglabag. Hindi ko talaga inakalang si Tanya ay isang overarching heavenly supreme celestial. Inakala ni Alvin na si Tanya ay isang peak great overarching golden celestial, ngunit, hindi siya masyadong nagulat nang malaman niyang isa pala itong overarching heavenly supreme celestial. Sa wakas, tumingin siya kay Yano at walang pakialam na sinabi, 1,000,000 prominent rank celestial stones. Naihanda mo na ba ito? Huwag mo ring kalimutan ang mapa. Ay! Ihahanda ko na ito ngayon. Mabilis na sagot ni Yano habang nakatingin sa kanyang ama, ang pinuno ng angkan ng Miles.
Nagmamadaling naglabas ang pinuno ng angka ng Miles ng isang spatial ring na may bilang ng mga celestial stone na hiniling ni Alvin at ibinigay ito kay Alvin. Sinabi niya, Panginoon ko, mayroong 300,000 kilalang celestial stones at 70,000 kataas-taasang celestial stones. 70,000 kataas-taasang celestial stones. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Sinuri niya ang laman ng spatial ring bago niya ito inangkin. Tama. Mayroong 70,000 kataas-taasang celestial stones. Alvin, ano ang mga kataas-taasang bato ng mga celestial? Hindi ba't 1,000,000 kilalang bato ng mga celestial ang hiniling mo? Bakit 370,000 bato ng mga celestial lang ang ibinigay niya sa atin? Bagamat hindi matalino si Tanya sa mga pamamaraan ng mundo, alam niya ang pangunahing matematika dahil itinuro ito sa kanya ng kanyang ina. Nataranta ang 4 na lalaki mula sa angkan ng Miles nang marinig nila ang tanong ni Tanya. Nauutol na sabi ng pinuno ng angkan ng Miles, Panginoon ko. Ako. Nanginig ng malakas ang kanyang katawan nang magsalita siya. Akala niya ay sinasadya ni Tanya na maghanap ng gulo sa kanya. Tutal, ang isang kataas-taasang bato ng kalangitan ay katumbas ng 10 kilalang bato ng kalangitan. Ito ay pangkalahatang kaalaman sa Devata Realms. Paanong may sino man na hindi nakakaalam nito? Pinuno ng angkan Miles, hindi mo kailangang kabahan. Hindi niya alam na ang isang kataas-taasang bato ng kalangitan ay katumbas ng 10 kilalang bato ng kalangitan. Nakahinga ng maluwag ang pinuno ng angkan ng Miles nang marinig ang mga salita ni Alvin. Kasabay nito, siya ay naguluhan at medyo nagdududa na ang isang overarching heavenly supreme celestial ay hindi alam ang katotohanan to. Tanya. Mitiig ang nagpaliwanag si Alvin kay Tanya matapos itong lumingon para tingnan siya. 2,712. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Tanya matapos makinig sa paliwanag ni Alvin. Tanya. Hindi ka ba gumagamit ng mga celestial stone kapag nagko-cultivate ka? Tanong ni Alvin na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang palagay, dahil isa siyang overarching heavenly supreme celestial, dapat sana ay gumamit siya ng mga celestial stone noong nagko-cultivate siya. Kung hindi, paano niya nakuha ang ganito kalalim na cultivation base? Sinuri niya ang pisikal na kondisyon nito gamit ang kanyang divine consciousness kanina at natuklasan na katulad niya ito, hindi hihigit sa 100 taong gulang. Hindi. Inosenteng umiling si Tanya bilang tugon sa tanong ni Alvin. Nang marinig iyon, natigilan ang 4 na lalaki mula sa angkan ng Miles. Hindi gumamit ang babaeng ito ng mga celestial stone para mag-cultivate. Paano siya nag-cultivate noon? Kahit wala ang mga celestial stone, nagawa niyang mag-cultivate at maging isang overarching heavenly supreme celestial. Tanya, hindi ba mabagal ang pag-unlad ng iyong cultivation dahil hindi ka nag-cultivate gamit ang celestial stones? Tanong ni Alvin nang nakakunot ang noo. Sa lohikal na paraan, dapat sana ay binigyan ka ng iyong ina ng mga celestial stones at celestial pills para cultivate. Kung hindi, magiging napakabagal ng iyong cultivation. Bagamat hindi pa niya nakikilala ang ina ni Tanya, alam niyang hindi ito simple dahil nagawa nitong mag-iwan ng isang illusory realm na kayang bitagin siya. Kahit na hindi tao ang ina ni Tanya, tiyak na hindi siya isang ordinaryong celestial beast. Sa lohikal na paraan, dapat sana ay binigyan ng ina ni Tanya ang kanyang anak na babae ng mga celestial stones at celestial pills para cultivate hin. Binigyan ako ni nanay ng mga celestial pills, at ang mga katangiang panggamot ay nananatili pa rin sa aking katawan. Hindi niya ako binigyan ng mga celestial stone, pero ito ang ibinigay niya sa akin. Inosenteng sabi ni Tanya habang iniabot at ibinubunyag ang kwintas na suot niya. Napunta ang atensyon ng lahat sa pendant ng kwintas. Ang palawit ng kwintas ay ganap na nakatago sa isang pabilog na kagamitan. Nang pinindot ni Tanya ang isang buton, bumukas ito, at nagpakita ng isang kislap ng nakasisilaw na liwanag. Swoosh! Swoosh! Mga alon ng napakalawak at halos maramdamang enerhiya ng langit at lupa ang agad na lumabas mula sa pendant patungo sa pangunahing bulwagan. Sa isang kisap mata lamang, ang pangunahing bulwagan sa lupain ng Miles Clan ay naging perpektong lugar para sa paglilinang. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Hindi ka panipaniwala. Nabigla si Alvin nang maramdaman niya ang siksik na enerhiya ng langit at lupa na pumuno sa pangunahing bulwagan ng Miles Clan.
Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay daan-daan at libu-libong beses na mas mahusay kaysa sa huling silid na bato sa latent dragon abyss sa ari-arian ng gobernador ng county sa Nine Specters County. Sinubukan niyang higupin ang enerhiya ng langit at lupa at natuklasan na naabot na niya ang limitasyon ng enerhiya ng langit at lupa na kaya niyang higupin. Sa pangkalahatan, mas siksik ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa, mas mainam ito para sa cultivation. Gayunpaman, may limitasyon kung gaano karaming enerhiya ng langit at lupa ang kaya niyang higupin. Naisip niya sa sarili, siksik ng enerhiya, kahit ang isang overarching heavenly supreme celestial ay makakarating sa limitasyon ng langit at enerhiya na kaya nilang higupin. Sa madaling salita, ang enerhiya ng langit at lupa na inilabas ng pendant ay sapat na para makapag-cultivate ang isang overarching heavenly supreme celestial. Gayunpaman, malamang na hindi ito sapat para makapag-cultivate ang isang celestial duke. Tama. Nakalimutan ko ang tungkol sa mga pamamaraan ng cultivation. Sa Devata Realms, ang mga mas mataas na grado ng mga pamamaraan ng cultivation ay magbibigay daan sa isang tao na sumipsip ng mas maraming enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Bukod dito, ang bilis ng pagsipsip ay magiging mas mabilis din. Ang kanyang dating palagay ay ginawa batay sa mga pamamaraan ng cultivation na may gradong dilaw. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay isa siyang pulaka sa ilalim ng isang balon. Patuloy na naisip ni Alvin, sa katunayan, ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay hindi gaanong siksik dahil sumikat ito palabas sa paligid. Kung hihigupin ito ni Tanya ng diretso mula sa pendant nang hindi inilalabas ang enerhiya sa paligid. Hindi na niya ipinagpatuloy ang linya ng pag-iisip na iyon. Nakakatakot isipin. Kahit na si Tanya ay isang overarching heavenly supreme celestial na may heaven grade cultivation method, madali pa rin niyang mararating ang limitasyon ng enerhiyang kaya niyang higupin kung hihigupan niya ito ng diretso mula sa kristal. Tanya, isara mo na ang kagamitan. Sabi ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, masunarang isinara ni Tanya ang pabilog na kagamitan, na pumihil sa agad na pag-agos palabas ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Dahil dito, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa pangunahing bulwagan ng Miles Clan ay unti-unting lumiit ng lumiit hanggang sa bumalik ito sa orihinal nitong anyo. Malinaw na tiningnan ni Alvin ang pendant na nakatago sa loob ng pabilog na kagamitan. Ito ay isang ganap na transparent na kristal na halos kapareho ng mga diamante sa nakaraang buhay ni Alvin. Natural, ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang mga diamante sa lupa ay hindi naglalaman ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Celestial Crystal. Celestial Crystal yan. Sakam na hinigop ng matandang ninuno ang siksik na enerhiya ng espiritu ng langit at lupa na lumabas mula sa pendant kanina. May naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha habang tinitingnan ng may pagnanasa ang kwintas ni Tanya. Ngumisi si Alvin, dahilan para bumalik sa kanyang katinoan ang matandang ninuno mula sa angkan ng Miles. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at mabilis niyang iniwas ang tingin sa kwintas. Ang tatlong iba pang lalaki mula sa angkan ng Miles ay bumalik din sa kanilang katinoan. Nanginig sila sa lupa, takot na gumawa ng kahit kaunting ingay. Naalala nilang lahat na ang may-ari ng Celestial Crystal ay isang overarching heavenly supreme celestial. Tiningnan ni Alvin ang matandang ninuno ng angkan ng Miles at malamig na nagtanong, sabi mo Celestial Crystal yan. Sa pagkakaalam ko, kahit ang Supreme Celestial Crystals ay walang ganitong epekto, di ba? Nalaman niya ang tungkol sa Celestial Crystals mula sa Memory Celestial Talismans. Alam niyang lilito ang Celestial Crystal sa ugat ng Supreme Celestial Stone. Gayunpaman, napakababa ng posibilidad na makahanap ng isa. Mas mababa ito kaysa sa paghahanap ng isang Supreme Celestial Stone sa ugat ng isang kilalang Celestial Stone. Ang isang Celestial Crystal ay katumbas ng 1,000 Supreme Celestial Stones. Ang Heaven and Earth Spirit Energy sa isang Celestial Crystal ay katumbas ng Heaven and Earth Spirit Energy sa 100 Supreme Celestial Stones. Ang mga Celestial Crystal na natutunan ni Alvin ay mga primitive na Celestial Crystal. Katulad ng mga Celestial Stone, ang mga Celestial Crystal ay nahahati rin sa iba't ibang grado. Ang mga grado ay primitive, mediocre, prominent, at supreme.
Ang mga primitive celestial crystal ay matatagpuan sa mga ugat ng primitive celestial crystal na paminsan-minsan ay nagbubunga rin ng isang mediocre na celestial crystal. Gayunpaman, ang halaga sa pagitan ng mga grado ng mga celestial crystal ay naiiba sa mga celestial stone. Halimbawa, ang halaga ng palitan sa pagitan ng mga grado ng mga celestial stone ay 1 hanggang 10. Ang isang pinakamataas na celestial stone ay katumbas ng 10 kilalang celestial stone, 100 katamtamang celestial stone, o 1,000 primitive celestial stone. Sa kabilang banda, ang halaga ng palitan sa pagitan ng mga grado ng mga celestial crystal ay 1 hanggang 100. Ang isang pinakamataas na celestial crystal ay katumbas ng 100 kilalang celestial crystal, 10,000 katamtamang celestial crystal, o 1,000,000 primitive celestial crystal. Sa pagkakaalam ni Alvin, sa isang pangkaraniwang celestial kingdom tulad ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, walang ugat ng sinaunang celestial crystal. Sa katunayan, kahit ang mga matataas na ranggong celestial kingdom ay walang ugat ng sinaunang celestial crystal. Sa kabilang banda, ang bilang ng mga ugat ng Supreme Celestial Stone sa isang high-rank Celestial Kingdom ay mas mataas kaysa sa mga mediocre at low-rank Celestial Kingdoms. Tama po kayo, Panginoon ko. Mabilis na tumango ang matandang ninuno ng angkan ng Miles bilang tugon sa tanong ni Alvin. Kung hindi ako nagkakamali, ang Celestial Crystal na hawak ng babaeng ito ay isang Divine Crystal na lilito lamang minsan bawat 10,000 taon sa ugat ng isang kataas-taasang Celestial Crystal. Isang banal na kristal. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang 3 iba pang lalaki mula sa angkan ng Miles. Isang maalamat na kristal para sa kanila. Hindi man lang sila makaasa na makakuha ng ganoong bagay. Bumantong hininga ang pinuno ng angkan ng Miles, ako, si Yunsheng Miles, ay walang pagsisisi ngayong personal kung nakita ang isang divine crystal at naramdaman ang kapangyarihan nito. Sabi ng matandang ninuno, oo nga. Kahit mamatay pa tayo ngayon, wala tayong pagsisisihan. Isang banal na kristal na lumilitaw lamang minsan kada 10,000 taon sa ugat ng isang kataas-taasang kristal na celestial. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng matandang ninuno ng angkan ng Miles. Sa pagkakaalam niya, ang bilang ng mga ugat ng kataas-taasang kristal na celestial sa bawat isa sa 87 Devata realms ay hindi hihigit sa 10. Sa madaling salita, sa karaniwan, ang isang Devata realm ay magkakaroon lamang ng isang banal na kristal kada 1,000 taon. Sino ang ina ni Tanya? Natatakot ako na ang mga Phantom Fox ay hindi ordinaryong celestial beast. Paanong ang isang ordinaryong celestial beast ay makapagpapamana ng isang divine crystal sa kanyang anak na babae? Naalala niya na sinabi ni Tanya na ang kanyang ina ay isang Phantom Fox samantalang siya ay isang bihirang 1,000 Phantom Ice Fox. 2,713. Mayroong 87 Devata realm sa kabuuan. Sa bawat Devata realm, wala pang 10 ugat ng Supreme Celestial Crystal ang natitira. Ang ugat ng isang Supreme Celestial Crystal ay nangangailangan ng 10,000 taon upang makagawa ng isang Divine Crystal. Sa madaling salita, sa karaniwan, ang bawat Devata realm ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1,000 taon upang makagawa ng isang Divine Crystal. Sa kabila ng pagiging pambihira at mahalaga nito, mayroon pa rin si Tanya. Naisip ni Alvin, hindi naman talaga siya ganoon ka-simple. Sa sandaling ito, biglang may malakas na boses na umalangaw-ngaw mula sa labas. Si Nick Stone, ang clan leader ng Stone Clan, ay nandito kasama ang ating dalawang matandang ninuno upang makipagkita sa clan leader ng Miles Clan at sa Old Ancestor Miles. Umalangaw-ngaw ang boses sa buong lupain ng Miles Clan. Bahagyang naninangkit ang mga mata ni Yunsheng, ang pinuno ng angkan ng Miles Clan, habang iniisip ang sarili, si Nick yan. Nandito na ang mga galing sa angkan ng Stone. Si Yano, ang pangalawang batang Panginoon ng angkan ng Miles, ay tumingin kay Alvin nang may nagniningning na mga mata na kumikinang sa tuwa habang sinasabi niya sa mahinang boses, mga Ginoo, narito ang angkan ng Stone upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang dakilang batang Panginoon, si Vincent. Sa kanyang palagay, ang angkan ng Stone ay naghahanap lamang ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpunta rito. Si Yunsheng, ang pinuno ng angkan ng Miles, at ang matandang ninunong si Miles na nakaluhod sa sahig ay mayroon ding parehong naisip.
Sa katunayan, naisip pa nga nila na kung papatayin ni na Alvin at Tanya ang mga mula sa angkan ng Stone, magagawa ng angkan ng Miles na mangibabaw sa Milestone City. Sa oras na iyon, kailangang palitan ng Milestone City ang pangalan nito sa Miles City. Stone Clan. Sakto lang. Ngumisi si Alvin at agad na tumayo nang biglang lumabas ang kanyang Celestial Origin Energy mula sa kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang Devata artifact, ang Seven Orifices Exquisite Sword, at nagsimulang lumitaw ang 7 kulay na sinag ng espada. Nagsimula silang dumami nang gamitin niya ang kanyang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Pagbuo ng espada. 13 berdeng espada ng Lotes. Kasabay nito, ang 10,000 sinag ng espada na may 7 kulay ay bumuo ng mga porma sayon ng espada na unti-unting nagsasama sa isang porma sayon. Ang liwanag mula sa porma sayon ng espada ay nagliwanag sa buong pangunahing bulwagan sa lupain ng angkan ng Miles gamit ang mga ilaw na may 7 kulay. Ang lakas. Ang binata na nakasuot ng lilang damit ay hindi mas mahina kaysa sa isang ordinaryong Great Overarching Golden Celestial may ranggong langit. Naisip ni na Yunsheng at matandang ninunong Miles, habang mabilis na kumakabog ang kanilang mga puso. Alam ni Yunsheng na hindi siya mananalo kung lalabanan niya si Alvin. Ang tanging inaasahan niya ay ang tabla sa pagitan nila. Itinago niya ang lakas niya kanina. Hindi nagtagal at natuklasan ito ni Yano at ng matanda. Bagamat inilabas na ni Alvin ang kanyang kapangyarihan, hindi naglaban sina Yunsheng at ang matandang ninunong si Miles. Tutal, inakala nilang ang pag-atake ni Alvin ay nakadirekta sa mga tao mula sa angkan ng Stone. Bukod dito, ang ginang na isang overarching Heavenly Supreme Celestial ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng gagawing hakbang. Malamang na hindi sila balak patayin ng dalawa. Shoo! Nang tumindi ang sigaw ng espada at sumugod ang 7 kulay na sword formation patungo kina Yunsheng, matandang ninunong Miles, Yano, at sa nakatatanda, saka lamang nila napagtanto na balak silang patayin ni Alvin. Malaki ang ipinagbago ng kanilang mga ekspresyon, at likas nilang sinubukang lumaban. Sayang, wala itong saysay. Bago pa man nila magamit ang kanilang Celestial Origin Energies, patay na sila. Sa sandaling ito, isang ilog ng dugo ang umagos sa pangunahing bulwagan ng angkan ng Miles. Nagulat si Tanya nang makita niyang pinapatay ni Alvin ang 4 na lalaki. Nagtataka siyang nagtanong, Alvin, hindi ba't sinabi mong huwag silang patayin dahil hindi naman nila tayo nasaktan? Bukod pa riyan, pumayag na sila sa ating mga hinihingi. Ikaw. Napansin ni Alvin na walang pakialam si Tanya sa pagdanak ng dugo. Mas lalo siyang nagtataka kung bakit sumalungat si Alvin sa sinabi niya kanina. Malungkot ang ekspresyon ng mukha niya, oo. Pero, kinailangan ko silang patayin dahil alam nilang may hawak kang Divine Crystal. Kung sakaling kumalat ang balita tungkol dito, magdudulot lang ito ng problema sa atin. Tutal, maraming tao ang magnanasa sa Divine Crystal na hawak mo. Dahil 2 beses nang nabuhay si Alvin, alam niyang ang pagkakaroon ng isang mahalagang bagay ay maaaring magdulot ng problema. Dahil dito, kumilos siya ng walang pag-aalinlangan at pinatay ang 4 na lalaki mula sa angkan ng Miles upang agad na matigil ang problema. Noong una, wala siyang balak na saktan ng mga tao mula sa angkan ng Miles dahil sinunod nila ang kanyang mga hinihingi. Gayunpaman, nawala sa kanyang kontrol ang sitwasyon nang ibunyag ni Tanya ang kanyang Divine Crystal. Gusto mo ba ito? Hinawakan ni Tanya ang palawit ng kanyang kwintas habang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Ibinigay ito sa akin ng aking ina. Papatayin ko ang sinumang manggahas na sumunod dito. Tanya, napakalawak ng mundo. Bumantong hininga si Alvin. Maraming makapangyarihang tao sa mundong ito. Hindi mo sila mapipigilan kung ang mga gamit mo ang hinahanap nila. Kaya, kailangan muna nating ilihim ito sa ngayon. Sige. Sinabi sa akin ni nanay na maraming tao na mas malakas kaysa sa kanya sa mundong ito. Hindi nga ako kasing lakas ng nanay ko. Tumanggaw si Tanya. Mas mabuting huwag mong buksan ang pabilog na kagamitang nagtatago ng iyong banal na kristal. Kahit na ang ilang tao ay maaaring hindi sapat ang lakas para agawin sila sa iyo, maaari pa rin nilang ikalat ang balita tungkol dito. Sino ang nakakaalam kung may mas malakas na darating at hahanapin ito?
Sa oras na iyon, mapapanood mo na lamang kung paano aagawin ang iyong banal na kristal, sabi ni Alvin. Sige. Tumanggaw si Tanya ng masunurin. Naunawaan niya ang bigat ng bagay na ito. Samantala, tinipon ni Alvin ang mga spatial ring ng 4 na lalaki mula sa angkan ng Miles. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang laman ng singsing. Ang singsing ng matandang ninuno ay may daan-daang libong kataas-taasang bato ng mga celestial. Halos walang mga batong mababa ang uri. Ang pinuno ng angkan ay mayroon ding 10,000 kataas-taasang bato ng mga celestial. Kung tungkol naman kay Yano at sa spatial rings ng nakatatanda, hindi ito inabala ni Alvin. Lumingon si Alvin kay Tanya at sinabing, Tanya, Terra, makilala natin ang mga tao mula sa angkan ng stone. Makakakuha tayo ng mga celestial stone mula sa kanila bago umalis sa Milestone City. Kasama si Tanya, lumipad palabas si Alvin mula sa pangunahing bulwagan ng Miles Clan. Nanliit ang kanyang mga mata habang may bahid ng ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Aagawin ba natin ang kanilang mga celestial stone? Lumiwanag ang mga mata ni Tanya, halata ang kanyang pagkasabik. Oo. Tumanggaw si Alvin bago sinabi, gayunpaman, kung gaano karaming celestial stones ang makukuha ko mula sa kanila ay depende sa iyong pagganap. Kung matatakot mo sila ng sapat, maaari kaming humingi ng kahit gaano karaming celestial stones. Sa wakas ay nagkita sina Alvin at Tanya at ang mga tao mula sa angkan ng stone sa kalangitan sa itaas ng lupain ng angkan ng Miles. Bagamat umalangaw-ngaw ang boses ng pinuno ng angkan ng stone sa buong lupain ng angkan ng Miles, walang ibang lumabas dahil alam nilang ang bagay na ito ay maaari lamang malutas ng kanilang pinuno ng angkan o matandang ninuno. Nang makita ang dalawang hindi pamilyar na figure, hindi napigilan ng mga tao mula sa angkan ng stone ang pagkunot ng noo. Sino kayo? Inaasahan nila na ang pinuno ng angkan ng Miles at ang matandang ninuno ang lalabas upang salubungin sila. Hindi nila inaasahan na isang binata at isang dalaga ang kanilang makikita. Isang babaeng nakabelo. Naningkit ang mga mata ni Yannick, ang pinuno ng angkan ng stone, nang may maalala siya. Nagniningning ang kanyang mga mata sa hanggang pumatay habang nakatingin kina Alvin at Tanya. Kayo ang pumatay sa anak ko. Nang marinig ito, ang iba mula sa angkan ng stone ay nag-aalalang tumingin kina Alvin at Tanya. Tutal, dahil matapang ang dalawa na salubungin sila, nangangahulugan ito na hindi sila natatakot o mayroon silang hanggang mamatay. Base sa tindig ng dalawa, tila wala silang hanggang mamatay. Kayo ba ang pumatay sa apo ko, si Vincent? Isa sa dalawang nasa langit na Great Overarching Golden Celestials ng Stone Clan, ang lolo ni Vincent, ay tumingin kina Alvin at Tanya na parang papatayin niya sila anumang oras. 2,714 Nanatiling hindi naapektuhan si Alvin nang harapin niya ang mabangis na titig ng mga tao mula sa angkan ng stone. Mahina lamang niyang sinabi, Tanya, ipakita mo sa kanila kung ano ang kaya mong gawin. Instinctive na napalingon ang mga miyembro ng Stone Clan kay Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Nanlamig ng husto ang mga mata ni Tanya sa isang kisap mata. Whoosh! Sa sumunod na sandali, casual na ikinumpas ni Tanya ang kanyang mga kamay, at isang lamig na nakakagat ng buto ang lumitaw sa hangin at binalot ang mga tao mula sa angkan ng stone bago pa man sila makareact. Eksakto ang kanyang kontrol, at ang mga ito ay pinalamig lamang niya mula baywang pababa. Kasunod nito, mas lalong tumindi ang lamig ng lumitaw sa kalangitan ang isang entabladong gawa lamang sa yelo kasabay ng mga dagandong. Bang! Agad na bumagsak sa entablado ng yelo ang mga tao mula sa angkan ng stone. Dahil nagyelo sila at hindi na magamit ang kanilang celestial origin energies, natural lang na nawalan sila ng kakayahang lumipad. Mabuti na lang at hindi naman ganoon kataas ang taas, at hindi naman sila masyadong malakas na natamba. Kung hindi, malamang naparalisa na sila dahil sa pagkahulog. Medyo natagalan bago bumalik sa dati ang mga tao mula sa angkan ng stone matapos silang mahulog sa entablado ng yelo. Ang dalawang nasa ranggong Great Overarching Golden Celestials at ang clan leader ng Stone Clan ang unang nakabawi ng kanilang katinoan. May gulat at takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang nakatingin kay Tanya. Isang pangkalahatang langit na kataas-taasang celestial. Ang babaeng ito ay isa talagang overarching heaven supreme celestial.
Labis na nagulat ang dalawang great overarching golden celestial na nasa ranggo ng langit. Dahil hindi sila nakatugma sa oras ng kanyang pag-atake, wala silang duda na isa siyang overarching heavenly supreme celestial. Tutal, kahit ang isang peak great overarching golden celestial ay hindi sila kayang sorpresahin ng ganoon. Paano sila hindi matatakot kung ang isang overarching heavenly supreme celestial ay kayang lipulin ang buong angkan ng stone sa isang kisap mata lamang? Nandito kami para sa angkan ng Miles, Panginoong pangibabaw sa langit, kataas-taasang celestial. Umaasa kaming mapapatawad mo kami kung nasaktan ka namin kanina. Patawarin mo kami. Ang dalawang nasa langit na dakilang pangkalahatang gininto ang celestial mula sa angkan ng stone ay dali-daling nagmakaawa ng tawad habang yumuko sila kay Tanya ng may nanginginig na mga katawan. Ang lolo ni Vincent, ang dating pinuno ng angkan ng stone at isa sa dalawang nasa ranggong langit na great overarching golden celestial sa angkan, na naghahangad na maghayganti para sa kanyang apo ay lubos na nagbago ng kanyang tono. Bagamat gusto niyang maghayganti para sa kanyang apo, depende rin ito sa sitwasyon. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, gaano man siya kawalang kasiyahan, wala siyang ibang magagawa kundi ang sumuko sa ideya ng paghihiganti. Bukod dito, alam niyang kahit isakripisyo niya ang kanyang buhay, hindi pa rin niya magagawang maghayganti. Matapos mabuhay ng napakatagal, natural lang na makita niya ang mas malaking larawan. Napakataas na langit, kataas-taasang celestial. Ang babaeng ito ay isang overarching heaven supreme celestial. Labis na nagulat sina Yannick at ang mga elder ng Stone Clan sa mga salita ng kanilang mga great overarching golden celestials na nasa ranggo ng langit. May katuturan naman kung bakit sila yumuko sa babae. Inihahandog ko ang aking paggalang sa Panginoong namamahala sa langit, kataas-taasang langit. Inihahandog ko ang aking paggalang sa Panginoong namamahala sa langit, kataas-taasang langit. Sumunod sa pangunguna ni Yannick, lumuhad at yumuko ang mga matatanda kay Tanya. Walang bakas ng kanilang dominanteng pag-uugali mula noon ang makikita sa sandaling ito. Nanginginig din ng husto ang kanilang mga katawan. Paano sila hindi matatakot sa isang nakapangyayaring langit na kataas-taasang celestial? Kung gugustuhin niya, kaya niya silang patayin lahat sa isang kumpas lang ng kanyang mga kamay. Alvin, kumusta ang kalagayan ko? Sabik na tanong ni Tanya habang nakatingin kay Alvin nang lumuhad sa harap niya ang mga tao mula sa angkan ng stone. Para bang inaasahan niyang papurihan siya ni Alvin. Napakagaling. Magaling ang ginawa mo, Tanya. Ngumiti si Alvin at tinapik ang ulo ni Tanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, Tanya, selyuhan mo ng lubusan ang kanilang mga kapangyarihan. Sige. Masunuring tumango si Tanya habang itinataas ang kanyang mga kamay. Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang umihip patungo sa yelo sa ere. Ang mga miyembro ng Stone Clan ay hindi na nagyayelo mula baywang pababa, ngunit ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng nakakapangilabot na lamig. Ang dalawang nasa langit na great overarching golden celestials ng Stone Clan ay patuloy na lumuhad habang takot na nakatingin kay Alvin. Bagamat maaaring mas mahina si Alvin kaysa sa kanila, batay sa kung gaano kasaya si Tanya sa pagtanggap sa mga utos mula sa kanya, alam nilang hindi rin nila siya maaaring saktan. Nanatiling nakaluhod din ang pinuno ng angkan at ang mga matatanda ng Stone Clan. Tama ang pinuno ng angkan, sumulyap si Alvin kay Yannick habang sinasabi sa isang mapanlinlang na mahinahong boses, ako ang pumatay kay Vincent, ang dakilang batang Panginoon ng angkan ng stone. Kung gusto mong ipaghiganti siya, ito na ang iyong pagkakataon. Hindi. Hindi ako maglakas loob. Hindi ako maglakas loob. Mabilis na yumuko si Yannick at umiling ng malakas nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi ba't parang pagpapakamatay kung susubukan niyang ipaghiganti ang kanyang anak? Isang biro. Kahit na mas mahina si Alvin kaysa sa kanya, maliban sa bulag, makikita ng lahat na ang babaeng isang overarching heavenly supreme celestial ay masayang sumunod sa mga utos ni Alvin. Malamang napapatayin siya ng babae bago pa man niya mahawakan si Alvin. Nagtanong si Alvin, ibig sabihin ba nito ay wala kang balak maghayganti, leader ng angkan na si Stone? Oo. Wala akong balak maghayganti. Nasaktan ka ng anak kong walang puso, wala akong dapat sisihin sa hindi niya wastong pagpapalaki sa kanya. Mabilis na sagot ni Yannick. Kumusta ka naman?
Base sa mga sinabi mo kanina, plano mo bang ipaghiganti ang apo mo? Lumingon si Alvin para tingnan ang ama ni Yannick, ang dating pinuno ng angkan ng Stone. Kasalanan ng aking taksil na apo kung bakit niya kayo nasaktan, Panginoon. Siya lang ang may kasalanan nito. Alam ng dating pinuno ng angkan ang dapat niyang sabihin para mabuhay kahit na naghihinanakit siya na maipaghiganti niya ang kanyang apo. Sige, ngumiti si Alvin at sinabing, sa totoo lang, kailangang magpasalamat sa akin ang angkan ng Stone. Halos mawala ng malay ang mga tao mula sa angkan ng Stone sa galit nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Hindi lamang sila kinailangang magpatira pa sa harap niya, kundi kinailangan pa rin nilang pasalamatan siya sa pagpatay sa kanilang dakilang batang Panginoon. Natural lang, hindi sila nang ahas na ipakita ang kanilang pagkadismaya. Ilang sandali lang ang nakalipas, personal kong napatay ang dalawang nasa ranggong langit na Great Overarching Golden Celestials mula sa Miles Clan. Sa palagay ko ay magandang balita ito para sa Stone Clan, hindi ba? Sabi ni Alvin. Napatayo ng maayos ang lahat ng miyembro ng Stone Clan nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Panginoon ko, ikaw. Nagbibiro ka ba, di ba? Tanong ni Yannick habang bumibilis ang paghinga. Hindi lamang nawala ang kanyang galit, kundi pati na rin ang hinanakit nang hindi niya maipaghiganti ang kanyang anak. Kailangan pa ba akong magsinungaling sa iyo? Tumingin si Alvin kay Yannick at sinabing, dahil napatay ko sila, ang angkan ng Stone ang magiging pinakamakapangyarihang angkan sa lungsod ng Milestone mula ngayon. Walang duda na may nagawa akong pabor sa inyong lahat. Hindi na mahahalata ang kanilang mga aura. Nang ilabas ng dalawang nasa ranggong langit na Great Overarching Golden Celestial ng Stone Clan ang kanilang banal na kamalayan, natuklasan nila ang kawalan at nakumpirma ang kawalan ng dalawang nasa ranggong langit na Great Overarching Golden Celestial mula sa Miles Clan. Bukod dito, kadalasan, mayroong, kahit isang nasa ranggong langit na Great Overarching Golden Celestial sa lupain ng Miles Clan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.